Mag-iisang itinaguyod ni Camille ang kanyang isang anak na si Kaizan dahil pilit silang pinaghiwalay noon ng ina ni Stephen. Kasikatan noon ng kanyang nobyong aktor, kaya gumawa si Doña Laurencia ng paraan upang mapaghiwalay sila. Kaya hindi niya na naamin na siya'y nagdadalang tao. Paglipas ng 5 taon, sa isang singing contest, muling magtatagpo ang landas nila ng dating nobyo. Maamin kaya ni Camille kay Stephen na anak nito si Kaizan? Or magpapadala sa takot ni Doña Laurencia na ina nito? Alamin natin. 1,000,000. Bayad para layuan mo ang anak ko. Matigas, matapang at masama ang titig ni Doña Laurencia na itinutok kay Camille. Padaskol din itong iniabot ang tseke na may nakasulat na 1,000,000 at permado iyon ng ginang. Kasagsagan ng kasikatan ni Stephen noon bilang actor at singer. Kabi-kabilaan ng project at endorsement, tinitilian ng marami, hinahangaan, pinag-uusapan ng buong sambayanan. Habang siya ay tagapalakpak lamang sa kanyang nobyo tuwing panonoorin ito sa telebisyon. Hindi naman kasi siya makasama palagi sa mga proyekto nito dahil siya'y nag-aaral. Graduating ng kursong BFA or Visual Communication, habang si Stephen naman fresh graduate sa kursong Business Administration. Ito sana ang hahalili sa amang pumanaw sa naiwang negosyo. Pero nasunod ang nagmamagaling nitong ina, kaya pinag-artista ang anak. Bagay na naglagay kay Stephen sa pedestal na kinaroroonan nito ngayon. 2 taon na rin silang magkasintahan ni Stephen, nalingid sa ina ng nobyo. Yun pala ang rason kung bakit ayaw siyang ipakilala ni Stephen sa ginang. Mata pobre pala ang babae. Bahagya lamang tinapunan ng tingin ni Camille ang tseke. Hindi ko kailangan ng pera, Doña Laurencia. Mahirap lang kami pero nakakakain naman ng 3 beses sa isang araw. Mahal ko ho si Stephen. Walang kapalit na halaga ang pagmamahal ko sa kanya. Walang gatol at matapat niyang saad. Malakas na lumagapak ang pisngi niya nang sampalin ng Donya. Sa lakas noon ay napabaling ang mukha niya. Halos mabingi si Camille at napatingin sa galit na ginang. Alam mo bang kahihiyan ka para sa anak ko? Hindi ako papayag na mahaluan ng katulad mo ang pamilyang Villaser. Layuan mo ang anak ko. Kundi, ako mismo maglalayo sa iyo mula kay Stephen. Dinuro siya nito at nakaagaw na sila ng pansin sa mga taong kanilang kinaroroonan. Nasa tagong parte sila ng eskwelahan na kanyang pinapasukan, dito sa labas ng campus. Talagang pinuntahan siya nito sa universidad na kanyang pinapasukan para lamang insultuhin. Nagpantig ang tenga niya sa narinig. Ma'am, wala po kong pakailam kung ayaw niyo sa akin. Lilinawin ko lang na ayaw ko rin sa inyo. Hindi ko po hihiwalayan ang anak niyo at handa ko siyang ipaglaban. Sa mga sandaling yun, masama niya ring tinignan si Doña Laurencia. Lalong nagalit ang anyo nito. Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ng babae, takma sana siyang sasampalin, ngunit marahas niyang sinalo ang pulsuhan ng ginang. Hindi siya papayag na sampalin itong muli, lalo't wala naman siyang kasalanan. Kung kasalanan bang maituturing magmahal ng mayaman, nakahanda siyang magkasala. Doña Laurencia, nasa public na lugar tayo. Maraming nakakakita sa inyo. Baka mabidyohan kitang nananampalat ipakalat ko sa publiko. Kawawa naman po ang reputasyon ng anak niyo. Pananakot niya dito. Mabilis nitong binawi ang kamay, pero nanatili ang masamang tingin sa kanya. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to sa akin. Makikita mo, babae. Nagbabanta ang boses nito. Halatang galit na galit. Kalma lang po kayo, Doña Laurencia. Kayo din, baka atakihin kayo ng high blood at ma-stroke sa kinatatayuan ninyo. Kulang pa yung 1,000,000 ninyo sa pagpapagamot. Aalis na po ako. Pagkasabi, ay agad na tinalikuran ng ginang na parang walang nangyari. Corjo, ang kotse! Inis nitong sigaw sa driver at nanginginig ang boses sa galit. Habang siya, nangihina ang mga tuhod na inihahakbang papalayo. Alam niyang sa yaman ng mga Villaser, kayang gawin lahat ni Doña Laurencia. Pero mahal niya si Stephen at ayaw niyang mawala ito sa kanya. Isa pa, naisuko na niya ang kaban sa lalaki. Hay, ba't ganyan ang mukha ng love ko? Bungad ni Stephen pagpasok niya sa loob ng kotse nito. Kasabay noon, binusisi ng nobyo ang mukha niya. Sa loob ng kotse lamang sila safe mag-usap na walang paparazzi. Tsaka kapag lumabas si Stephen at may makakita sa lalaki, pagkakaguluhan nito.
Dudumugin ng taong nais magpa-picture at autograph. Kasama ang isang bodyguard at driver ni Stephen na nasa labas ng kotse at nagbabantay. Sakali man may mga abala sa kanila ay agad maharang. Tanging driver at bodyguard nito ang nakakaalam sa kanilang dalawa kaya napakalaking tanong para sa kanya kung paanong nalaman ni Doña Laurencia. 2 araw na ang lumipas, simula nang puntahan siya ng ina nito sa school at bigyan ng pera upang hiwalayan ng nobyo. At heto, malaki ang kanyang problema. Tinanggal ang kanyang ama sa pinapasukan nitong kumpanya bilang security guard ng walang basihan. Sa loob ng 10 taon nitong pagtatrabaho, ngayon pa ito tinanggal at iniisip niyang kagagawan iyon ng ina ni Stephen. Okay lang ako. Kamusta ka? Pilit niyang itinago ang lungkot sa mga mata at matamis ng ngumiti. Heto, pagod. Kagagaling ko lang sa rehearsals. Niyakap siya nito't naglalambing na inihilig ang ulo sa kanyang balikat. I love you, Camille. Okay lang ba na sa kondo ka matulog ngayong gabi? Masuyo nitong bulong. Nakikiliti siya sa init ng hininga ni Stephen at nakakaliw ang bango ng nobyo. Ngayon palang gusto niya nang bumigay. Hindi pwede. Mabilis niyang tanggi. Natatakot siyang matusok na muli. Baka mamaya bumukol bigla ang tiyan niya na hindi nakakagraduate. Mas malaking problema at lalong walang trabaho ang kanyang ama. At bakit? Reklamo nitong suplado ang boses. Kasi nabitin niya ang sasabihin. Hindi maamin ang kinatatakutang bagay. Nang hindi makapagsalita, kinabig nito ang katawan niya. Sige na please, Camille. Bago ako umalis patungong Cebu para sa photoshoot. Napabuntong hininga siya. Ilang araw na naman bago sila magkita. Mamimiss niya talaga ito. Wala na siyang nagawa kundi ang sumama. Tinawagan na lang ang ina at sinabing matutulog kina Penelope, ang kanyang best friend. Ito naman ang palagi niyang ginagawang dahilan sa tuwing magkasama sila ni Stephen at hindi nakakauwi ng bahay. Pero pagdating nila sa kondo ng nobyo, excited nitong binuksan ang pinto at pahila siyang ipinasok sa loob. Namiss kita ng sobra, love. Marahan lamang siyang isinandal sa pinto bago sinibasib ng halik ang kanyang labi at bilang marupok, nagawa niyang gumanti ng halik dito hanggang sa nauwi sila sa loob ng silid ni Stephen. Umaga na nang umuwi sa kanila si Camille at hindi na nga siya naihatid ni Stephen dahil tumuloy na din ito sa studio. Doon magtitipon ng iba pang mga celebrity na kasama sa Cebu para sa photoshoot. Pagdating, nadatnan niya sa sala ang kanyang ama at mapanuring nakatingin sa kanya. Umaga na. Uwi pa ba ito ng matinong babae? Bungad sa kanya na tinapunan siya ng masamang tingin. Napatda siya saglit pero dinedma ang sinabi nito. Lumapit at nag-bless pero iwinakli ang kamay niya. Kailan ka pa nagsinungaling ha, Camille? Nakikita mo ba to? Galit na kinuha ng kanyang ama ang larawan na nasa ibabaw ng lamesa at ibinato sa kanya. Naglaglagan iyon sa sahig kaya nakita ni Camille na larawan niya ang naroon habang pasakay sa kotse ni Stephen. Sa ibang kuhang larawan ay palabas siya ng kotse ni Stephen na inaalalayan pa siya nito. At napagtanto niyang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. At naalala niya ang banta ni Doña Laurencia. Itay, sorry. Sinamahan ko lang naman si Stephen dyan. Paliwanag niya na nakadama ng takot. Anak, bakit kailangan mong magsinungaling sa amin ng ama mo? Alam mo bang galing dito ang ina ni Stephen na yan? At heto. Noon ay lumitaw ang kanyang ina na umiiyak mula sa kusina. May kinuha itong maliit na papel mula sa drawer. Notice mula sa bangko na nireremata ang bahay at kanilang lupa. Nakasaad doon na hindi nila iyon nahulugan ng 3 taon. At heto pa, tsaka inabot sa kanya ang tseke na nagkakahalaga ng 1 milyon. Anak, mag-isip kang mabuti. Hiwalayan mo ang lalaking yon, kundi unti-unting sisirain ng kanyang ina ang buhay mo. Matatanda na kami ng iyong ama. Tanging pag-aaral mo lang ang maipapamana namin sa'yo. Paano kung pati iyon ay mawala pa? Paano kung tanggalin ka sa eskwelahan? Nakikiusap ang kanyang ina habang umiiyak. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Gusto niyang sugurin si Doña Laurencia at ipamukha rito kung anong uri itong tao. Kinasusuklaman niya ito kahit na ito pa ang ina ni Stephen. Hindi niya ito mapapatawad. Sa kwarto ay naluluha siyang isipin na mahirap maging mababa at walang pera. Basura lamang ang tingin nila sa'yo. Wala siyang naging tugon sa sinabi ng kanyang ama't ina
dahil hindi siya makapagdesisyon. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unting sinisira ng Donya ang kanyang buhay. Ipinatanggal ang kanyang ama sa trabaho. Pinareremata nito ang bahay nila. At ngayon, saan sila titira? Yun ang pinag-iisipan niya ngayon. Kung iiwan na lang ba niya si Stephen at kalilimutan para sa kanyang pamilya at sa ikatatahimik ng lahat? Grabe pala ang ina ni Stephen friendship, no? So anong plano mo ngayon? React ni Penelope nang sabihin niya rito ang ginawa ni Doña Laurencia sa kanya. Break time yun at nasa cafeteria sila pareho. Mahal ko si Stephen, Bes. Sa tingin mo tama bang kalimutan ko na lang siya? Kung sabihin mo kaya kay Stephen ang ginagawa ng ina niya sa'yo, na binayaran niya ako para iwan siya, kapag nangyari yun baka mas matindi ang gawin ni Doña Laurencia sa pamilya ko. Nagpahid siya ng luha dahil tuluyang pumatak yun. Niwala siyang ganang kumain. Kanina pa niya iniisip ang nobyo. Nalilito na siya. Nagtatalo ang kanyang isipan at damdamin. Mahal niya si Stephen, pero mahal niya rin ang kanyang pamilya. Napabuntong hininga naman si Penelope at naaawang tumingin sa kanya. Kung anong mas matimbang sa puso mo, Bes, yun ang gawin mo. Nga pala naghahanap si tita ng personal driver. Irerekomenda ko si Tito para may trabaho siya. Naaawang ginanap nito ang kanyang palad. Salamat, Bes. Samantala sa mga sandaling yun, ay may masama ng pinaplano ang Donya laban kay Camille. Kumuha ito ng tao na sisira sa dalaga. Ito ang gagamitin niya upang sirain ang tiwala ni Stephen kay Camille. Nang sa gayon, iwan ito ng kanyang anak. Gusto ko ng malinis na trabaho at walang sabit. Mando ni Doña Laurencia sa lalaking nagngangalang Carlo. Ang pera. Humithit muna ng sigarilyo ang lalaki at ibinuga sa harapan ng Donya. Umirap ang ginang. Pwede ba? Gawin mo muna ang pinagagawa ko. Kailangang masira mo muna silang dalawa ng anak ko bago mo makuha ang 1,000,000. Muli itong humithit ng sigarilyo at bumuga ng usok. Naaasar na tumingin kay Doña Laurencia. Ma'am, saan ka nakakita na nagpunta ng giyera nang walang dalang baril at bala? Isipin mo magbabayad ako ng hotel, ng cameraman, magrerenta ng kotse tapos wala akong dalang pera. Anak ng patatas. Palatak ng lalaki. Gamit ang daliri, pinatay nito ang apoy mula sa sigarilyo. Mabuti pa ho, maghanap na lang kayo ng iba. Goodbye. Inis na sabi ng lalaki at tumalikod. Sandali! Pigil naman ng Donya sa lalaki na nagpahinto nito sa paglalakad. Nakangising humarap sa ginang. Okay, 500,000 muna. At pagkatapos masira ni na Stephen at ng basurang babae, ibibigay ko sa iyo ang kulang. Isa pa, ayokong malaman ng anak ko na ako ang nag-utos sa iyo. Naiintindihan mo ba? Galit na sabi nito. Kakilala ito ng kanyang driver, kaya may tiwala siyang hindi ito kakanta. Okay, pero ma'am, ayoko ng cheque baka tumalbog yan, wala akong tiwala. Bukas magkita na lang tayo uli. Kapag naihanda mo na ang pera, tawagan mo lang ako. At pagkatapos, tsaka ako gagawin ang utos ninyo. Ngumisi na naman ang lalaki bago tuluyang tumalikod. Marahas na bumuntong hininga ang Donya bago muling sumakay sa kanyang kotse. Humanda ka, Camille. Tapos na ang maliligayang araw mo sa piling ng anak ko. Bulong ng Donya. Kinahapunan, sumabay sa kanyang pag-uwi si Penelope upang kausapin ang kanyang ama na mag-apply sa tita nito bilang driver at willing ding samahan ng kanyang ama. Bago ito naging security guard, naging company driver muna ang kanyang ama. Kasi umalis sa trabaho nang lumabo ang mata dahil sa nagkaedad na rin, kaya kahit papaano, umaasa siyang matatanggap ito. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niyang mag-isa ang kanyang ama. Nakadama siya ng awa sa ina nang mapag-alaman ng tumanggap ito ng labada para lang sila'y may panggastos. Siguro nga, makikipaghiwalay na lang siya kay Stephen para sa ikabubuti ng lahat. 3 araw sa Cebu si Stephen at ngayon lang ata ito hindi naging busy kaya siya'y natawagan. Naroon ang saya sa puso ni Camille nang marinig ang malamig na boses ng nobyo. Gusto niyang sabihin ang lahat kay Stephen pero may pumipigil sa kanya. Ang totoo, gusto sana niya ng matahimik na buhay at masayang relasyon. Kaso hindi nangyari. May pambunga ditong kanta para sa kanya habang nagigitara sa kabilang linya. Ang malamyos at malambot na boses ni Stephen humahaplo sa puso niya habang kinakanta nito sa kanya ang isinulat ni Stephen para sa kanilang dalawa. Isa iyon sa talent ng nobyo.
ang kumanta. Sa mga sandaling yun, panay ang tulo ng kanyang luha at nasasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang makipaghiwalay dahil mahal siya nito at mas lalong mahal niya ang lalaki. Kaya natapos ang pag-uusap nilang dalawa na sa huli, nakapagdesisyon siyang kahit anong mangyari, hindi siya makikipaghiwalay kay Stephen, bagkus ay ipaglalaban niya ito. Pagising kinabukasan, mugto ang kanya mga mata dahil iniyakan niya si Stephen kagabi. Ang hirap kasi nitong hiwalayan dahil nararamdaman niyang mahal na mahal siya ng nobyo at higit siyang masasaktan kapag siya mismo ang tumapos sa kanilang relasyon. Anak, mag-almusal ka na lang ha. Sinabayan ko na ang ama mo kanina at maagang pumasok sa trabaho. Salamat naman at natanggap siya ng tita ni Penelope. Maghahanap nga pala ako ng mauupahan natin dahil maliit na itong bahay. Pinadalhan na naman tayo ng notice kahapon. Bumungad ang malungkot na boses ng kanyang ina paglabas niya ng silid. Nawindang siya sa ibinalita nito kaya napatigil siya sa paglalakad ni hindi siya nakasagot. Tsaka tutuloy na rin ako kina Mrs. Bernabe at may naiwan pa akong labahin. Sayang naman din ang kikitain ko. Nag-iwan nga pala ako ng pambaon mo sa ibabaw ng tukador. Mauna na ako anak at mag-iingat ka sa pagpasok sa eskwelahan. Bili nito bago tuluyang tumalikod sukbit ang bag. Napasunod siya ng tingin sa ina. Mawawala na sila ng tirahan. Paano na? Ang bahay na pinaghirapan ng kanyang ama na mahulugan, nawawalan lang ng saysay. Napakasama talaga ng Doña Laurencia na yun. Tamaan sana ito ng kidlat sa kasamaang pinaggagawa sa kanyang pamilya. Matapos niyang mag-almusal, nag-prepare na siyang pumasok sa school. Anak, kamusta ka na dyan? Kailan ang uwi mo? Mabait na inaalam ni Doña Laurencia kung kailan ang uwi ng anak dahil isasakto niya ang balak kay Camille na siraan ito. Ang alam niya, 1 week lang ito sa Cebu at inuutay-utay niya ng sirain ang buhay ng pamilya ni Camille. Bakit mo na itanong, Mami? Hindi ako sure, baka bukas. Sagot nito sa kabilang linya. Ngumiti ang ginang. Wala naman anak. Natawa ng mahina ang binata. Maaaring na-miss lang siya ng ina. Kaya interesado itong malaman kung kailan ang balik niya. Nang maibaba naman ni Doña Laurencia ang linya, ay si Carlo ang sunod nitong tinawagan. Mabuti naman at ready na ang lalaki. At mamaya na nito gagawin ang kanyang ipinag-uutos. Hapon paglabas ni Camille sa school, kasabay pa niya si Penelope at ang topic nila ay ang lalaking nadatnan sa labas na nakamasid sa kanilang dalawa di kalayuan. Bes, sa akin talaga nakatingin. Ano, lapitan ko na? Baka pagkakataon ko ng magka-love life. Nakangiting wika ni Penelope na pabiro. Malakas ang kutob niya sa lalaking hindi kilalang nakatingin sa kanila. Parang may kung anong masama itong binabalak. Dahil kung hindi, bakit hindi pa ito umaalis kahit naghiwalay na sila ni Penelope? At nauna na itong sumakay ng taxi. At siya naman bilang nagtitipid, tumawid sa kabilang kalsada at nag-abang ng dadaang jeep. Marami pa namang tao sa paligid, kaya naman kalmado siya. Hay, hanggang sa hindi nakatiis ang lalaki nang nilapitan siya nito. Dumistansya siya sa lalaki dahil kinabahan siyang bigla. Nang akmang tatalikod, may kung anong inispray sa mukha niya ang lalaki na naging rason sa kanyang pagkahilo at biglang pagdidilim ng kanyang paligid. Nang mawala ng malay ang babae, agad binuhat ni Carlos si Camille patungo sa nakaparadang sasakyan na nag-aantay sa kanya. Sa bilis ng mga pangyayari, wala man lang nakahalata sa kanyang ginawa. Napangisi naman ang nag-aantay na kasabwat sa loob ng kotse. Miss, pasensya na, trabaho lang. Kausap nito sa walang malay na dalaga. Pare, jackpot, ang ganda. Ang puti, ang kinis. Pwede pagkatapos mo ako naman. Ngiti ng lalaking nasa driver seat habang pinahaharurot ang sasakyan. Sakto kasing nalilis ang palda ng dalagang walang malay na nakahiga sa upuan. Kaya lumantag ang mabilog nitong hita at mapuputi na halos maglaway ang lalaking nasa driver seat. Panay ang lingon nito sa babae. Siraulo ka ba? Ang gagawin mo lang, kukuhanan mo kami ng larawan na magkahalikan at magkayakap sa loob ng hotel. At pagkatapos, iiwan na natin siya. Si Doña Laurencia nang bahala sa kanya. Sabi naman ni Carlo na hinubad ang suot na jacket at itinakip sa kagandahang nakalantad sa kanila. Hindi nakapagtataka kung bakit ito mahal ng isang sikat na celebrity dahil may angkin itong kagandahan. Sa totoo lang ay naaawa siya sa babae pero kailangan niya ng pera.
Bakit? Malalaman ba ni Doña Laurencia na gagalawin natin yung babae? Sige na pre, sagot kita. Pamimilit pa nito. Talagang pinagnanasaan ng nobya ni Stephen Villaser. Naiiling na lang si Carlo. Hindi na lamang nagkomento. Pagdating sa hotel na kanilang pinareserve, binuhat nito si Camille na dinala sa loob ng silid. Tinanggalan ng damit at tinabihan bago hinalikan. Iniyakap pa ni Carlo ang kamay nito sa kanyang leeg habang ang kasama abala sa pagkuha ng magandang anggulo. Matapos ang ilang kuha sa malinaw na larawan, tumayo na si Carlo at nagsuot ng damit, tsaka iniwan ng babaeng tulog na nakahiga sa kama at nababalot ng puting kumot. Matapos tapunan ng tingin, tsaka umalis ang dalawa. Pagdating ni Stephen sa Maynila, tinawagan kaagad niya ang nobya, ngunit hindi ito sumasagot. Marahil ay busy. Minabuting i-chat niya na lang ito. Nasa kondo siya ng mga sandaling yon, kaya papupuntahin niya na lang ito. Mabuti nga at pagkatapos ng photoshoot nila sa Cebu, binigyan siya ng isang araw na pahinga ng kanyang manager. Kaya nais niyang makasama ang nobya buong maghapon sa araw na iyon. Pero tinawagan siya ng ina at sinabing may mahalagang bagay daw itong sasabihin sa kanya. Ma'am, pwede ba next time na lang? Hindi pa ako nakakapagpahinga. Reklamo ni Stephen na nakahilata pa ito sa sofa habang nakaunat ang dalawang paa. Importante ito, iho. Tungkol sa lihim na girlfriend mo habang nasa Cebu ka. Makulit na sabi ng kanyang ina. Anong tungkol kay Camille? Natitigilan niyang tanong. Hintay na lang kita sa bahay para alam mo, okay? Pagkasabi noon, ibinaba na ni Doña Laurencia ang linya, kaya napabuntong hininga na lang si Stephen. At sa halip na magpahinga, naligo siya pagkatapos magbihis ay umalis na. Sa mansyon ay nag-aantay ang kanyang ina sa may tarangkahan ng kanilang bahay at may hawak na mga larawan. Kinunutan niya ito ng noo habang papalapit. Nakasimangot ang kanyang ina. Mukhang wala ito sa mood. Ma'am, anas niya na hinalikan ito sa pisngi. Tignan mo ang pinaggagawa ng nobya mo habang wala ka't nasa Cebu. Nakairap ang ginang habang iniaabot sa kanya ang hawak nitong larawan. Kinuha niya ito at sinipat isa-isa. Nang makitang nasa ibabaw ng kama si Camille at ang hindi kilalang lalaki, may bumundol na kaba sa kanyang dibdib. Nangatog ang tuhod niya kasabay ng pagsulak ng dugo. No, hindi magagawa sa akin ni Camille ang bagay na ito, ma'am. Nangihina niyang usal. Pwes, nagawa niya na nga habang wala ka. Bitbit ang mga larawan, tumalikod si Stephen na galit na galit. Napangiti naman si Doña Laurencia habang sinusundan ng tingin ng anak niya. Nasisiguro niyang nagtagumpay siya sa kanyang plano. Akala siguro ng Camille na yun, hahayaan niya itong maging masaya sa piling ng kanyang anak. Sa mga sandaling yun, ay nagkukulong ang dalaga sa kanyang silid. Sinadya niyang wag sagutin ang tawag ni Stephen kanina. Wala siyang planong makipagkita. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang na may kumidnap sa kanya at pinatulog. Hindi naman siya ginalaw, pero nagising siya sa hotel na walang suot pang itaas at nababalot ng kumot. Para saan ang bagay na yun? Na hindi siya pumasok sa araw na yun at iyak lang siya ng iyak. Hindi niya alam ang sasabihin. Napaigtad pa siya nang sunod-sunod na namang nagring ang kanyang cellphone. Si Stephen ang tumatawag pero hindi niya sinasagot. Ano pang mukhang maiyaharap niya sa nobyo pagkatapos ng nangyari sa kanya sa hotel? Naisip niyang baka si Doña Laurencia ang may kagagawa ng pagpapakidnap sa kanya para takutin siya at makipaghiwalay na kay Stephen. Alam niyang gagawin ito ang lahat para lang masira ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Natatakot siya sa susunod nitong gagawin sa kanila. Baka mas malala pa. Kalaunan ay doorbell sa gate ang narinig niya. Wala naman siyang inaasahang darating. Ang ina niya ay nakina Mrs. Bernabe. Ang kanyang ama naman ay nasa trabaho. Napipilitan na siyang tumayo nang walang tigil ang pag-doorbell. Inayos muna niya ang sarili. Nagulat pa siya nang makita si Stephen sa labas ng kanilang bahay. Agad itong pumasok pagkabukas niya at isinara ang pinto. Kabado siya nang humarap ito sa kanya. Tila ba may masamang nangyari? Hindi naman siya nito pupuntahan kung hindi importante. Galing ako sa school at nalaman kong hindi ka pumasok, kaya alam kong nandito ka. Camille, may gusto lang akong klaruhin tungkol sa larawang to. Ngayon niya lang napagtanto na may hawak itong larawan na iniyabot sa kanya. Mas lalong kumabog ang dibdib niya. Ayon na rin sa nakikitang ayos ni Stephen, para kasi itong pinagsakluban ng langit at lupa. Inabot niya yon
at napatda sa nakita. Larawan niya iyon kasama ng lalaking kumidnap sa kanya at magkahalikan. Nanginig ang kanyang mga kalamnan. Ngayon ay naging malinaw na sa kanya ang lahat kung bakit siya dinala sa hotel na yun. Tunay ngang inutos iyon ni Doña Laurencia. Ginawa iyon ng ginang para kasuklaman siya ni Stephen. At siguro nga oras na rin para isuko niyang lalaki kaysa habang buhay siyang magdusa. I'm sorry, Stephen. Napaiyak siya sa binitiwang salita dahil para na rin niyang inamin ang nasa larawan. Pero eto lang yung way upang matapos na ang paghihirap niya. Isusuko niya na si Stephen. Anong ibig mong sabihin? Totoo bang nasa larawan na yan? Ginago mo ko? Oo, hindi na kita mahal, Stephen. Patawharin mo ko. Kalimutan mo na lang ang lahat. Saad niya na parang mabubuwal sa kinatatayuan. Sobrang sakit nang makita ang kirot na gumuhit sa mga mata ni Stephen. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at bahagya siyang inalog. Nabibigla ka lang, Camille. Mahal kita, alam mo yan. Handa kong gawin lahat para sa'yo. Naiyak na si Stephen, pero itinulak niya ito at ipinagtabuyan. Ayaw niya nang marinig pa ang sasabihin ng lalaki. Baka magbago pa ang kanyang isipan. Nang mailabas, agad niyang isinara ang pinto. Kinalampag nito ang gate habang nagmamakaawa sa kanya, pero tila wala siyang narinig. Sige, kung yan ang gusto mo, pinalalaya na kita. Sana lang, Camille, maging masaya ka sa kanya. Sa matagal na pagkatok nito, dinig niya ang basag na boses nito sa labas. Bago nawala ang binata at sunod niyang narinig ang papalayong sasakyan ni Stephen. Mahinang paghikbi ang ginawa ni Camille hanggang sa napahagulgol sa matinding pag-iyak. Ginawa niya lang ito dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Iisipin na lang niya na hindi talaga sila nito para sa isa't isa ni Stephen. Ang mayayaman ay para lang sa mayayaman. At ang mahirap ay para lang sa mahirap. Si Stephen naman, tumuloy sa kanyang kondo at nilango ang sarili. Gusto niyang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Mahal niya si Camille at kung anong magpapasaya sa babae, handa niyang tanggapin yon, kahit na ang kapalit, pagdurusan ng kanyang kalooban. Matapos makipaghiwalay ni Camille kay Stephen, saktong lumipat na sila sa maliit na apartment, habang siya patuloy na nag-aaral para sa huling taon. Sinisikap niyang wag manood ng TV upang hindi makarinig ng kahit ano mula kay Stephen. Nasabi niya sa mga magulang na nakipaghiwalay na siya sa lalaki, kaya tahimik na rin ang kanilang buhay. Bagaman napakahirap mag-move on, lalo pagkalipas ng 2 linggo, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Na sa totoo lang, hindi siya makapagdesisyon sa dapat na gagawin. Nagdalawang isip pa nga si Camille kung kailangan ba niyang sabihin kay Stephen ang tungkol dito. Subalit baka magulo na muli ang buhay nilang tahimik na. Kaya minabuting wag na lang ipaalam pa sa dating nobyo ang pagdadalang tao dahil alam niyang iyon ang makakabuti para sa kanila. Ipinagpapasalamat na lang din niya na hindi na nagpakita pa sa kanya si Stephen simula nang makipaghiwalay siya rito. Malaking tulong iyon sa kanya. Mabuti at tinanggap naman ng kanya mga magulang ang pagdadalang tao niya. Dahil ayon pa nga sa mga ito, blessing daw ang kanyang anak. Oh my God, Stephen, iho! Gulat si Doña Laurencia nang madatnan sa kondo nito ang anak. 1 buwan nang hindi sinasagot nito ang kanyang mga tawag at nagulat siya kanina nang tawagan ng manager nito at sabihing walang paramdam ang anak niya kaya dinalaw niya ito sa bahay at hindi niya inaasahan ng kanyang madadatnan. Nagkalat ang bote ng alak sa mesa habang si Stephen nakahiga sa sopa at magulo ang buhok, gusot ang suot. Anong nangyayari? Tanong ni Doña Laurencia sa sarili. Mabilis na ginising ang anak pero mahimbing ang tulog nito na parang mantika. Kumuha siya ng 1 basong tubig at ibinuhos sa mukha ng kanyang anak kaya ito nagising at naalimpungatan. Tulala itong napatingin sa kanya at naihilamos ang kamay sa basang muka. Ma'am, gulat nitong Anas na hindi siya inaasahang makikita. My God, Stephen! Anong ginagawa mo? 1 buwan ka nang walang paramdam sa manager mo. Alam mo bang marami ka ng project na pinalalagpas? Humihiyaw ang ina ni Stephen sa galit. Malungkot na tumingin dito si Stephen. Hindi na ako babalik sa pag-aartista, ma'am. Dahil sa trabaho, napabayaan ko si Camille kaya nagkahiwalay kami. Inamin niya sa akin ang lahat, ma'am. Karelasyon niya ang lalaking kasama niya sa hotel. Iniwan niya na ako. Ang sakit dito. Itinuro nito ang tapat ng puso at kulang na lang umiyak sa bigat ng nararamdaman niya.
Sa narinig ay natuwa ang Donya. Mabuti naman at hiwalay na ang dalawa. Wala na siyang aalalahanin. Yun lang naman ang inaantay niyang sabihin ng anak niya. Nilapitan ni Laurencia si Stephen at hinagod sa likod na wari nakikisimpat siya. Anak, huwag mong sayangin ang karir mo nang dahil lang sa kanya. Marami pang babaeng darating sa'yo. But for now, i-grab mo muna ang opportunity na sumikat ka. Nagkilalanin ng buong sambayanan. Minsan lang to anak, kaya dapat huwag mong sayangin. Bumangon ka dyan, maligot magbihes, tsaka puntahan mo ang manager mo. Utos ni Laurencia. Tsaka nito tinawagan ng maid nila sa mansyon at pinapunta sa kondo ni Stephen upang ito ang magligpit ng mga kalat ng anak niya. Si Stephen naman, sumunod sa kanyang ina. Naligo, nagbihis at umalis. Dobling pagdiriwang ngayon ang nararamdaman ng Donya dahil nalaman itong break na sina Camille at ang kanyang anak na si Stephen. Sa araw na yon, nagpatawag ng public interview si Stephen para sa pansamantalang pagpapaalam sa larangan ng industriya. Marami pa siyang project na nakabinbin. Ngunit paano siya magtatrabaho kung nawala sa buhay niya ang nag-iisang taong inspirasyon niya? Gusto niyang pansamantalang magpaalam at babalik na lang kung kailan niya na kayang magtrabaho. Gusto niyang lumimot sa malayo. Wala namang nagawa ang kanyang manager na si Olivia at willing naman itong tanggapin siyang muli sa pagbabalik niya kung sakali. Nang napanood ni Donya Laurencia ang interview ni Stephen kung bakit ito tatalikod sa pag-aartista, galit na galit ang ginang. Inamin ng kanyang anak na ang dahilan nito ay ang non-showbiz girlfriend nitong si Camille. Umugong ang haka-hakang balita na niloko umano si Stephen ng nobya nito dahil sa kakulangan ng oras. Dahil dito, na-excite ang marami na makilala ang babaeng minahal ni Stephen na naging dahilan kung bakit nito tinalikuran ng kasikatan. Nababaliw ka na ba ha, Stephen? Ipinangalandakan mo sa publiko na dahil sa babaeng yun, nasira ang karir mo. Galit na galit si Donya Laurencia. Kaya nga niya inilayo ang babaeng yun dahil sa namumukadkad nitong karir. Mas lalo lamang napasama. Ma'am, hindi niyo kasi ako naiintindihan. Pakiramdam ko sa pagkawala sa akin ni Camille, kalahati ng katawan ko ang nawala. Kina Tita Veronica muna ako sa Amerika titira para makapag-move on. Nakapag-desisyon na ako, ma'am. Malungkot na sabi ni Stephen at tinalikuran ng nagmamarakol yung ina. Pero kahit magwala ito sa galit, hindi na magbabago ang kanyang pasya. Bagkos ay nagpa-reserve na siya ng ticket para sa kanyang flight bukas. Baka sakali sa malayo, makalimutan niya ang babae. Samantala, matiwasay na nakagraduate si Camille. Bagaman malaki ang tiyan dahil 5 buwan na siyang buntis. Sa kabila ng pangungutyang malandi siya dahil sa maagang pagdadalang tao, hindi naman niya iyon ikinahiya. Bunga iyon ng pagmamahala nila ni Stephen at ito ang kanyang naging inspirasyon na magpatuloy sa buhay. Napaka-cute nito ng kanyang iluwal, isang baby boy na pinangalanan niyang Kaizan. Ito ang nagbigay ng kulay muli sa kanyang buhay simula nang mawala si Stephen at ipinangakong ibubuhos ang lahat ng pagmamahal niya sa kanyang anak. Nang mag-1 taon si Kaizan, tsaka siya nagtrabaho sa isang kumpanya bilang designer. At sa loob ng 4 na taon, naitaguyod naman niya ng maayos ang kanyang anak. Katunayan ay 4 years old na ito ngayon at nag-aaral na. Parang kailan lang. At sa araw ding yun, ay nagbabalik naman si Stephen sa Pinas matapos ang ilang taong pananatili sa Amerika. Heto nakapag-move on na siya sa dating kasintahan at ready na siyang muling magtrabaho. Hindi sa pag-aartista. Gusto niya yung simpleng buhay lamang, walang hectic na schedule at magkakaroon ng sapat na oras sakali mang muli siyang magmahal. Good morning, sir. Bati sa kanya ni Omar nang sunduin siya dito sa airport. Good morning. Tugon na tinanguan at tumuloy sa loob ng kotse matapos siyang pagbuksan. Inilagay nito ang kanyang bagay sa compartment ng kotse bago nagmaneho. Habang nagbabiyahe, hindi maiwasang maalala ni Stephen si Camille. Kamusta na kaya ito? Masaya kaya ang babae sa lalaking pinagpalit nito sa kanya? Katanungan na agad ding namang iwinaglit sa kanyang isipan matapos mag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag si Cedric, ang best friend niya sa industriya, na katulad niya ay mas piniling talikuran ng kasikatan at namuhay ng simple lamang. What's up? Bungad nito sa kabilang linya. Alam na nitong nasa Pinas siya. Nasabi niya na sa kaibigan na ngayon ang balik niya. Anong balita? You won't believe what I'm about to say. Guess what?
Pambibitin nito. Dinig niya ang nakakaasar na tawa ni Cedric. Come on, wag mo na nga akong bitinin. Tumawa ito ng nakakaloko. Alam mo bang nakita ko si Camille sa supermarket kahapon? Kasama niya ang isang bata na talagang kamukha mo. I-check mo ang cellphone mo. Nag-send ako ng picture. Utos nito na kanyang ikinagulat. Hindi na siya interesado pa kay Camille dahil nakamove on na siya rito. Ngunit bigla na lang niyang tinignan ng kanyang messenger at nakita nga niyang batang lalaki na nagpalukso ng kanyang dugo. Hello mama, kamusta po ang araw ninyo? Bati ni Kaizan pagdating ni Camille galing trabaho. Naglambitin ito sa kanyang leeg at malambing siyang hinalikan sa pisngi. Sa ganitong paraan, tanggal lahat ng pagod niya at stress sa kanyang trabaho. Kahit ang simpleng ngiti ni Kaizan, nakakatanggal ng pagal niyang katawan sa maghapon sa office. Kasama nito sa sala ang kanyang ina habang nanonood ng TV. Ang kanyang ina rin ang nag-aalaga rito at naghahatid sa school. Okay naman po ang araw ko anak. Ikaw, kamusta ang school mo? Matapos mag-bless sa kanyang nakangiting ina, masaya niya ring tanong. Aliw itong nakamasid lang sa apo. Pinugpog niya pa ito ng halik sa leeg, kaya napuno ng hagik-gik ang munti nilang tahanan. Maya-maya, bumaba ito sa pagkakakandong sa kanya at tinungwang pinaglalagyan ng gamit sa school. May kinuha ito sa loob ng bag at proud na ipinakita sa kanya na ikinatigil ni Camille. Nakalagay doon ang happy family at mga taong iginuhit ng kanyang anak. At nakadama siya ng awa para kay Kaizan. Anak, sino to? Turo niya sa katabi nitong iginuhit ni Kaizan. Siya po ang papa ko. Inosente nitong tugon na may bahagyang ngiti sa labi. Di ba wala ka namang papa? Wika niya at hinaplos ang malambot nitong pisngi. First time nilang pag-usapan ng ganitong bagay. Hindi po mama, sabi ni teacher, lahat daw po tayo may papa. Yung iba, iniwan lang. Paglaki ko po, hahanapin ko siya at sasabihin ko salamat kasi nakita ko po si Lola at Lolo kahit nawala siya. Napakagatlabi siya nang marinig ang malungkot na boses ng kanyang anak. Parang hinati ang puso niya at nakadama ng awa rito. Napatingin naman sa kanyang gawi ang naiiyak na ina. Niyakap niya ito. Anak, di ba nandito naman si mama? Si Lolo at si Lola. One big happy family tayo. Pilit niyang itinago ang luha. Nag-aalala siya ngayon dahil nagsisimula nang maghanap ng ama si Kaizan. Umiling ang bata. Yung classmate ko po may daddy. Palagi siyang hinahatid sa school. May nagkikisa kanya at I love you. Ako, Lola lang. Naisip ko po, one big happy family dapat po kompleto. May mama, may papa, Lola at Lolo. Pagtatama nito sa kanyang sinabi. Sa totoo lang, natameme siya sa sinabi ng kanyang anak ni hindi siya nakapiyok. Kaya sasali po ako doon mama para maging sikat ako at makilala ko po ang daddy ko. Sabay turo sa TV. Napasunod naman ang kanyang mga mata sa itinuro nito. Nanonood ang kanyang anak ng The Kids Show. Isang programa sa telebisyon para sa may mga talent na bata, marunong umarte, sumayaw at kumanta. Tumayo ito bigla sa harapan nila ng kanyang ina at kumanta. Sinabayan ni Kaizan ng isang bata na kumakanta sa TV. Isang bagay na nakapukaw sa kanyang atensyon. Sa edad nitong 4, hindi niya akalaing may ganitong talent ang anak niya. Parang hinaplos ang puso niya nang marinig ang malambot na boses ng kanyang anak habang kumakanta. Bigla ay naalala niya si Stephen. Sa bagay hindi nakakapagtaka. Magaling na singer ang ama ni Kaizan. Kanino pa ba ito nagmamana? Puno ng paghanga niyang tinitigan ng anak. Simula umpisa itong kumanta hanggang sa natapos, ay nakangiti siyang nakamasid dito. Nang natapos kumanta ang anak, isang malakas na palakpak mula sa pinto ng kanilang bahay ang narinig nilang lahat na nagpalingon sa kanila. Ang kanyang ama iyon nakadarating lamang. Wow, ang galing ng apo ko ah. Ano, ready ka na ba para sa The Kids Show? Malawak ang ngiti ng kanyang ama habang nagtatanong. Napatakbo naman bigla ang kanyang anak sa lolo nito at nagpakarga. Yes, Lolo, ready na po sa audition. Masayang sabi nito na paulit-ulit tumango. Naaalarma siya. Teka, anong audition? Singit niya sa dalawang nag-uusap. Anak, yang apo ko, gustong sumali sa The Kids Show. Hayaan mo nang ipakita niya ang kanyang talento.
Saad ng kanyang ina. Inay, hindi pwede. At bakit naman hindi ha, Camille? May talent ang anak mo. Aba, ipinagmamalaki ko itong apo ko sa mga kumpare ko. Basta sasali tayo, apo. At kapag nanalo ka sa audition, si Lolo ang palagi mong makakasama. So, suportahan kita. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Tandaan mo yan na, apo. At nagtawanan ng dalawa. Sa totoo lang, hindi naman talaga sa ayaw niyang sumali si Kaizan, kundi may bagay lamang siyang kinatatakutan. Naiiling na lang na tinungo ang kanilang silid. Wala na siyang magagawa kung talagang gusto ng kanyang anak. Anong magagawa mo artistahin niyang anak mo? May talent pa naman na sa ama. React ni Penelope sa kabilang linya nang ikwento niya ang usapan nila ng kanyang anak kanina. Saktong tumawag ito pagpasok niya sa kwarto at iniimbita sila ni Kaiza na mag-attend sa birthday party nito next week. Bes, natatakot ako. Naku, matagal nang wala sa showbiz ang ex-boyfriend mo. At napabalitang nasa Amerika na. Baka nga may pamilya na yun ngayon, no? Hayaan mong mag-shine ang inaanak ko, no? Sagot ko na yung isusuot niya sa audition. Isa ka pa, Penelope? Hindi natin alam. Paano kung makilala ni Stephen si Kaizan? At umiksena na naman yung ina niya. Sirain muli yung buhay namin. This time, hindi na ako papayag na galawin niya ang pamilya ko. Magkakamatayan na muna kami. Huwag kang mag-alala, Bes. Support kita dyan. Dalawa tayong sasabunot sa matandang yun. Subukan niyang umiksena muli sa'yo. Gigilang boses ni Penelope sa kabilang linya. Salamat, Bes. O sige na, payag na ako mag-audition ng anak ko. Sa huli ay sabi niya na ikinatili nito. May audition ngayong linggo sa SM Arayat, Pampanga. So gora tayo, Bes? Agad-agad? Mismo. Ako muna ang manager ni Kaizan ngayon. Bukas, bibili na tayo ng suit niya. Bye. Sinadya siya nitong patayan ng linya para wala na siyang reklamo. Kilala niya ang kaibigan. Mahal nito ang inaanak at alam niyang supportive kay Kaizan. Kaya dapat bilang ina, suportahan rin niya ang anak niya. Welcome back, anak. Namiss kita ng sobra. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Doña Laurencia sa bagong dating na anak. I miss you too, ma'am. Kamusta kayo? Niyakap din ito ng mahigpit ni Stephen at hinagkan sa pisngi. Bagaman madalas silang mag-usap sa phone through video call, at nagbakasyon ito sa Amerika last year, na-miss pa rin niya ang mahal na ina. Anak, ipinahanda ko na ang kwarto mo. Nagpahanda na rin ako ng masarap na pagkain. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Masayang wika nito at tinawag ang katulong upang dalhin ang mga gamit ni Stephen sa silid. Thanks, ma'am. Pagkuway tumalikod na ang lalaki. Stephen, iho, ngayong nagbalik ka na dito, ibig bang sabihin ito, babalik ka na rin sa pag-aartista? Pahabol na tanong ni Doña Laurencia. Bago pa man kasi Stephen, kinontak na ni Doña Laurencia si Manager Olivia at sinabing babalik na ang kanyang anak, at ngayong narinig niya ang desisyon nito, hindi siya makapaniwala. Halos gumunaw ang mundo niya noon matapos talikuran ni Stephen ang kasikatan nito. Nang dahil sa basurang iyon, kaya mas lalo siyang namuhi sa babae. Pero ngayon sa pagbabalik ni Stephen, nagkaroon muli siya ng pag-asa. No, ma'am. Wala na akong balak mag-artista. Ang goal ko ngayon hanapin ang mag-ina ko. Tugon ni Stephen. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Anong sinasabi mong mag-ina? May nakakita kay Camille na kasama ang isang batang kamukha ko. Palagay ko, ma'am, anak ko ang bata. May nangyari sa amin ni Camille bago kami naghiwalay. Nararamdaman kong anak ko ang batang yun. Nagalit ang anyo ni Doña Laurencia. Nagtagumpay nga siyang paghiwalayin ng dalawa, pero heto't babalikan na naman ni Stephen ang babae. Hindi siya papayag. Huwag kang hangal, Stephen. Kung nagbuntis man ang babaeng yun, malamang anak niya sa ibang lalaki. Baka nakakalimutan mo nga man ang batang yun ay ang lalaking nakasama niya sa hotel. Umiling si Stephen. Aalamin ko kung anak ko ba ang batang yun or hindi. Kapag hindi, wala akong magagawa. Tuluyan ko na siyang kalilimutan. Malungkot na sabi ni Stephen bago tumalikod. Nagngingit-ngit sa galit ang Donya. Tuloy ay inaatake ito ng alta presyon. Nahihirapang huminga at nangangatalang katawan. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto, tsaka uminom ng kanyang maintenance. Tsaka pa kumalma ang kanyang pakiramdam. Tsaka siya nag-isip ng dapat gawin. Uunahan niyang hanapin si Camille kay Stephen para ipaligpit niya ng tuluyan ng babae. Sagabal ito sa magandang pangarap niya para sa kanyang anak. Bakit ba hindi pa niya ipinaligpit ng tuluyan kay Carlo ang babaeng yun? Nang sa ganoon, wala na siyang problema sa ngayon.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Carlo. Ito ang babayaran niya para iligpit ang mag-ina ni Stephen. Sa kanyang silid, seryosong pinagmamasdan ni Stephen ang larawan ng bata na pinasa ni Cedric sa kanyang messenger. Hinaplos niya ang mukha nito sa screen. May kung anong kaligayahan sa puso ang nararamdaman niya ngayon habang pinagmamasdan ng bata sa larawan. Matapos magbihis sa halip na magpahinga, ay umalis siya. Tinungo niya ang bahay ng dating nobya. Pero nagulat siya nang makitang may iba nang nakatira dito. "Excuse me ate." Tawag niya sa katabi ng dating bahay ni na Camille, hoping na matatandaan pa siya nito. Nasa loob ito ng bakuran at nagdidilig ng halaman. Nang mapansin siyang nakatayo sa tapat ng gate na tumatawag rito, matagal siyang tinitigan, wari ba'y kinikilala. "Stephen Villasor po." Hindi niya na inintay pang mamukaan nito, bagkus ay kusa na siyang nagpakilala. "Ikaw nga, natatandaan kita. Di ba't ikaw yung boyfriend ni Camille?" Lumapit na siya sa ginang. "Oho, gusto ko lang sanang malaman kung saan sila lumipat." Tanong niyang umaasa na alam nito. "Ay naku, pasensya ka na. Simula kasi nang pinaalis sila dyan ng mga taga-bangko, hindi na kami muling nagkita pa ni Esther." Paghingi nito ng pasensya na ang tinutukoy ay ang ina ni Camille. Nanlumo siya pero hindi nawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi man ngayon, makikita niya ang kanyang mag-ina sa susunod. Samantala, pagdating nga ng Sabado, ay bumiyahe ang 5 patungong Pampanga upang magpa-audition kinabukasan si Kaizan. Kasama ang kanyang mga magulang na supportive sa apo at ang kanyang nag-iisang best friend. Pagdating sa kanilang destinasyon, tumuloy sila sa isang hotel na maagang ipinareserve ni Penelope. Tuwang-tuwa ang kanyang anak sa bagong lugar na nakikita. Bukod doon, excited na rin ito para bukas. Na-practice na rin ang kanyang anak sa nais nitong kantahin na inaalay daw nito para sa ama. Talagang umaasa ang kanyang anak na sa pagsali nito sa telebisyon, makikilala ang ama na nawalay sa kanyang anak. Kalakip nito ay ang pangamba sa kanyang puso dahil natitiyak niyang guguluhin na muli ni Doña Laurencia ang buhay nilang mag-ina. Kaya dasal niya na sana nga nasa ibang bansa na si Stephen at may pamilya na ito kahit na ang totoo, masakit iyon para sa kanya. Pagdating nila sa hotel, pinagpahinga na muna ni Camille ang kanyang anak dahil magre-rehearse ito mamaya paggising. Yun ang sabi ni Penelope para sa paghahanda bukas. Nagising ito pasado 6:00 na ng gabi. 1 oras itong nag-practice para bukas, habang sila tagapalakpak sa magandang timbre ng boses ni Kaizan. Kinabukasan, madaling araw pa lang, nagtungo na sila sa SM Arayat, pero napakarami ng batang nakapila. Nakipagsiksikan si Penelope para magpalista. Nakipagbardagulan ito habang sila ng kanyang ina at ng kanyang ama ay pinaupo nito. Kahit puyat, makikita sa kanyang anak ang excitement. Naririnig pa nga niya itong kumakanta na kahit kabisado na ang lyrics, patuloy pa rin itong inaaral. 9:00 ng umaga, halos 5 oras silang pumila bago heto sa wakas. Nagsimula na ang audition. Pang number 31 si Kaizan at 12 lang ang kukunin. Pagkatapos ay maglalaban-laban muli ang nakapasa sa audition, kaya kabado si Camille. Ayaw niyang mabigo ang anak sa pangarap. Nang tawagin ang pangalan ng kanyang anak, napasigaw sa tuwa ang kanyang ama na tila ba siguradong sigurado na mapipili ito dahil 4 pa lang ang nakapasok. Naiiyak naman ang kanyang ina sa sobrang tuwa. Silang magkaibigan ay magkahawak kamay na nakatanaw lang sa batang napaka-cute, suot ang tuxedo na kasalukuyang nasa stage. Nang magsimulang kumanta si Kaiza ng old song na pinamagatang A Song For You na pinasikat ni Donny Hathaway taong 97, ay natahimik ang lahat at nangibabaw ang boses ng kanyang anak. Tila ba may dumaang anghel at napatingin lahat sa stage. Grabe, ang ganda ng boses ng bata. Kanino kayang anak yan? Oo nga, tang cute pa. Sa kanilang likuran, pinag-uusapan ng kanyang anak. Nagkatinginan silang dalawa ni Penelope at nagpalitan ng ngiti. Kaya naman hindi nakakapagtakang pasado sa audition ng kanyang anak at makakapag-perform ito sa telebisyon katulad ng pangarap ni Kaizan. Bago bumalik ng Maynila, tangay ang kaligayahan ng nag-iisang singer sa kanilang pamilya ay ipinag-shopping na muna ni Camille ang kanyang anak para sa isusuot nito kapag nag-perform na sa TV.
Walang mapagsidlan ng tuwa ang kanyang nararamdaman ngayon dahil proud na proud siya rito. Kahit noong una, tumututol siya at natatakot. Pero habang kumakanta ang kanyang anak kanina, mas lalo niyang naaalala ang dating kasintahan. Sabado ang The Kids Show, kaya naman mahaba pa ang oras para mag-practice si Kaizan. Mama, kapag po ba nanalo ko sa TV, meron pong prize? Inosente nitong tanong sa kanya habang pinaliliguan niya isang umaga. Papasok na ito at siya naman ay sa office. Yes anak, may 1 million cash, may house and lot, at may brand new car. Plus, magiging miyembro ka ng The Kids Show. Pero manalo matalo, proud si mama sa'yo nak. At kahit hindi mo makilala ang papa mo, mahal na mahal kita anak. Naging emosyonal siya nang yakapin ito. Gusto sana niyang pagbigyan ng anak sa kagustuhan na makasama ang ama ni Kaizan. Dahil iyon din ang nais ng puso niya. Pero natatakot siya sa ina ni Stephen, lalo na ngayon para kay Kaizan. Malungkot itong tumingin sa kanya. Kapag naging sikat na po ako mama at nakita niya sa TV, panigurado hahanapin niya ako at magiging proud po siya sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ni Kaizan habang gustong pumatak ng kanyang luha. Naawa siya sa anak dahil pinagkait niya ang isang bagay na tanging minimithi nito. Ang makilala at makasama nito si Stephen. Oo anak, magiging proud sa iyo ang daddy mo. Sabi niya na lamang. Nagliwanag ang mukha nito at yumakap sa kanya ng mahigpit. At dahil wala nang balak pang bumalik sa pag-aartista si Stephen, ay siya na ang humalili sa kanyang ina sa pamamalakad ng naiwang negosyo ng kanyang yumaong ama. Ang totoo, pilit siyang ipinagtutulakan pabalik nito sa pag-aartista, pero tumanggi siya. Sakali mang makita niya na ang kanyang mag-ina, ay magkakaroon na siya ng sapat na oras. Hindi katulad noong sila'y magkasintahan. Kung totoo mang nakipagrelasyon si Camille sa iba noon, handa niya pa rin itong patawarin kapag napatunayan niyang anak ang batang kasama nito sa larawan. Nasa opisina siya ngayon nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan ng screen, nakita niya ang dating manager, si Olivia. Hello? Tamad niyang sagot sa tawag. Salamat at nahagilap kita, Stephen. Alam kong ayaw mo nang bumalik sa magulong mundo ng showbiz. Pero wag mo sanang tanggihan to. Isa ka kasi sa mga napiling maging judge sa programang The Kids Show. Kung natatandaan mo, isa ka rin sa naging miyembro nito noon. Dito ka rin nakilala. Pagpapaalala nito sa kanya, napabuntong hininga siya. Wala na ba sila ibang makuhang judges? Busy ako sa trabaho. Tanggi niya. Wala nang may mas hahalaga pa ngayon sa paghahanap niya sa nawawala niyang mag-ina. Mayroon naman, kaso isa ka sa pinakamagaling na singer. Kaya naisip nilang swakang maging judges. Sabado ng gabi, Stephen, so paano? Nakikinikinita niya na ang reaksyon sa mukha nito ngayon. Alam nitong hindi niya matatanggihan ang napakasimple nitong kahilingan. Malamang ay nakangisi ito. Okay, tugon na lang niya para wala nang mahabang usapan. Tuwang-tuwa naman ito sa kabilang linya at panay ang pasasalamat. Matapos maibaba ang tawag nito, itinuloy niya na ang kanyang ginagawa na nakalatag sa ibabaw ng kanyang mesa. Habang sa araw na yun naman, nakipagkita si Doña Laurencia sa isang restaurant kay Carlo. Ang dating inutusan niyang siraan si Camille kay Stephen. Pasado 9:00, dumating ang iniintay niyang lalaki sa kayang motor. Pumwesto siya sa pinakasulok para walang makapansin sa kanila. Kumusta, Doña Laurencia? Long time no see, but now see now? Tanong nito nang makalapit at umigkas ang isang ngisi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong patayin mo si Camille at ang anak niya. Walang gatol na sabi ng Donya. Natigilan saglit si Carlo. Doña Laurencia, ibang usapan na ho yan. Abat may kasama pang bata. Baka naman mahatulan ako ng bitay niyan. Tanggi ni Carlo. Hindi siya kriminal. Oo, kailangan niya ng pera noon dahil may sakit ang kanyang ina. Pero ngayong magaling na ito, hindi siya papatay ng tao. 1,000,000 kung mapatay mo siya. May bonus pa. Pangiingganyo ni Doña Laurencia. Anak ng pating, 1,000,000 gagawin mo kong kriminal. Kumuha ka na lang ng iba. Pagkasabi akma na sanang tatayo si Carlo, nang muling magsalita si Doña Laurencia. O sige, 2,000,000. Gusto ko ngayon mo na mismo gawin. Inis itong tiningnan ni Carlo. Sige, 10,000,000, Doña Laurencia.
Ihahatid ko mismo sa harapan ng bahay ninyo ang bangkay ng mag-ina ni Stephen. Ano kakasaka? Marahas itong sinampal ni Doña Laurencia dahil sa galit. Mukha kang pera. Alam ko namang kriminal ka. Kayong mga hampas lupa, pare-parehong halang ang mga kaluluwa nyo. Saad naman ang galit na Donya. Sa inis din ni Carlo, sinakal nito ang Donya gamit ang isang kamay at idinin sa pader. Oo, kaming mga hampas lupa. Kailangan namin ng pera, aminado ko dyan. Pero mas halang ang mga kaluluwa ninyong mayayaman. Wag na wag mo kong kinakalaban dahil alam ko ang sikreto mo. Oras na kinanta kita kay Stephen at isiwalat ang baho mo. Anak mo mismong magpapakulong sa iyong matanda ka. Sarili mong apo ipapapatay mo. Gigil na saad ni Carlo bago bitiwan ng Donya at iniwan. Dahil walang gaanong customer, walang nakapansin sa kanila. Inaatake na naman sa alta presyo ng Donya ng iwan ni Carlo. Agad siyang uminom ng kanyang gamot upang kumalma. Buwisit na lalaki, nakakagigil. Humanda ito sa kanya. Ito ang una niyang ipakikitil. Habang kinakalma ang sarili sa panginginig, may tinawagan ng Donya. Ipaliligpit niya kaagad ang lalaki bago pa siya maunahan kay Stephen na sabihin ng nalalaman itong sikreto niya. Araw ng Sabado, maagang naghanda ang mag-inang Kaizan at Camille. Dito na nga sa bahay natulog si Penelope dahil may kaagapay mag-practice ang kanyang anak. Wala naman siyang talent sa pagkanta dahil ayaw ng kanta sa kanya. A Father's Heart ang napiling song ni Kaizan. Nasabi nga nito, iniaalay daw nito iyon para sa ama. Kaya kagabi habang nagpa-practice, tumutulo ang kanyang luha. Paano ba niyang sasabihin sa kanyang anak na siyang nagtaboy sa sarili nitong ama? Dahil naduwag siya itong ipaglaban. Mama, ready na po ako. May tamis ng ngiti sa labi ng kanyang anak. Ang gwapo nito sa formal attire na bumagay sa cute niyang anak. Ngumiti siya at ito'y niyakap. Ngayon pa lang natupad na ang pangarap nitong mapanood sa telebisyon. Ready na rin kami. Masayang lumabas sa silid ang kanyang mga magulang. Dahil ready na tayong lahat, let's go guys, kanina pa tayo inaantay. Pukaw naman ang kanyang best friend. Bit-bit ang pagbibihisan ng anak pagkatapos ng contest, lumabas ng bahay hawak ang kamay ng excited na si Kaizan. May van na silang nirentahan na maghahatid sa kanila sa studio at aantayin sila hanggang sa pag-uwi. Sa gate 2 ang mga participants sa kid show at ang mga audience naman sa gate 3 at ang mga horado ay dadaan sa gate 1. Bagaman magkasabay na dumating ang judges at participants, hindi nagkita ang mag-ama. Halos kabababa lamang ni Stephen sa kotse nito at sinalubong ng 2 gwardya at mga kaibigan sa showbiz. Tuwang-tuwa na muling nakita si Stephen. Sakto namang dumating ang van na sinakyan ni Camille nang pumasok na si Stephen. May sumalubong kaagad sa kanila upang ituro kung saan pupwesto ang mga singer na mga kalahok. Sa loob ng isang malamig at napakalawak na silid, makikitang nagbibihis pa ang ibang mga kalahok. Ang iba naman, nilalagyan ng make-up. Naging abala na rin silang mag-best friend na inayos ang suot ng kanyang anak, bagaman hindi naman iyon nalukot. Wala pang isang oras, sinundo na sila upang magtungo sa backstage lahat ng mga kakanta. Anak, huwag kang kakabahan ha. Dapat malakas ang loob mo, okay? Nandito lang kami ni na lolo't lola. Paalala niya sa kanyang anak. Dahil dito, hindi masyadong naulinigan ni Camille ng isa-isang tawagin ng mga judges. Wala naman sa ayos ni Kaizan ang kinakabahan. Bagkus ay excited pa nga ito. Bagay na ikinapanatag ng loob niya. Kalaunan, tinawag na ang unang participants. Tahimik lamang silang pinanonood sa malaking screen ng kumakanta. Pagkatapos ay napatda siya sa unang nag-interview sa kalahok. Tila nanindig ang kanyang balahibo nang makilala si Stephen na isa sa mga judges. Nabalisa siya na hindi na malayang tinawag ng pangalawang kalahok. Bes, may problema ba? Napansin kaagad ni Penelope ang pagkabalisa niya. Hinila niya ito sa di kalayuan na hindi naririnig ng kanyang ina't ama, maging ni Kaisa ng kanilang usapan. Wala ka bang napansin sa malaking screen? Bes, si Stephen ang isa sa mga judges. Nanlaki ang mga mata nitong napatingin na rin sa malaking screen. Saktong itinutok sa mga judges ang kamera. OMG, ang gwapo pa rin ni Stephen. In fairness, kamukhang kamukha ni Kaizan. Sa halip na mag-alala kung bakit ay kinilig pawari ito.
Natampal niya ang braso ni Penelope. Anong gagawin ko? Eh di wala. Anong alam ni Stephen na anak niya si Kaizan? Hindi naman Villasar ang apelido niya. Tsaka hindi ka na pwedeng umatras, no? Kawawa naman yung pagod ng anak mo. Gora na tayo. Sayang yung 1 million. House and lot at brand new car. Tsaka look at your son. Sobrang excited. Inginuso pa nito si Kaizan. Siguro hindi na lang siya magpapakita kay Stephen. Tsak na magugulo na naman ang buhay nilang lahat. Hindi nagtagal, tinawag na ang kanyang anak sa stage para sa susunod na participant. Nilingon pa sila ni Penelope nito at kumaway. Bago lumapit sa lola at lolo na yumakap, may matamis na ngiti pa ang kanyang anak na tinungo ang stage habang siya'y mas naging kabado nang pumailan lang ang boses ni Kaizan. Wow! Boses ng katabi na hurado ni Stephen nang kumanta ang isang bata sa stage kaya napaangat siya ng paningin upang matigilan. Para siyang nananalamin sa mukha ng pamilyar na bata. Matagal siyang napatitig dito at bahagyang kumabog ang dibdib ni Stephen. Pamilyar na pamilyar talaga ito sa kanya. Walang anumang kinuha ang cellphone at tinitigan ng larawan na nasa messenger at hindi siya maaaring magkamali. Ito ang batang nasa larawan. Nag-uumapaw ang kaligayahan nang matiim siyang nakatitig sa kanyang anak. Ramdam niya ang lukso ng dugo at hindi siya maaaring magkamali. Matapos ang magandang awitin, kumuro ang palakpakan. Sa ganda ng boses ng bata habang kumakanta, ang ilan ay napaiyak dahil masyadong emosyonal ang napili nitong kanta. What's your name, buddy? Siya ang unang nagtanong sa mga huradong kasama. Matapos tumayo habang pinapalakpakan nito. Kaizan, sir. Magalang na tugon ng bata na nakangiti sa kanya. Alam mo bang napakaganda ng boses mo? Why did you choose a father's heart song? Tanong niyang muli pero ang tagal nitong hindi nakaimik nang bigla itong umiyak. Kaya ko po pinili ang kanta na to ay para po sa aking papa. Wala po akong papa, sir. Ang sabi ni mama, hindi ko na daw po siya makikita. Sagot nito na kay lungkot ng tinig at pumalahaw ng iyak habang sinasabing wala itong ama. Natigilan ng lahat na nakatingin sa bata. Animong may dumaang anghel sa paligid. Naawa bigla si Stephen at malalaki ang hakbang na ginawa upang lapitan ng bata at mahigpit na yakapin. Ito ang nais niyang gawin noon nang makita sa larawan ng anak. Kaya naman pagkakataon niya na iyon. Wala kang ama? From now on, ako na ang papa mo, Kaizan. Sabi niya habang pinatatahan ng bata. Sa tuwa ay napaangat ito ng tingin at mabilis din na yumakap sa kanya. Thank you, sir. Saad ni Kaizan habang nagpapahid ng luha. Ang mga nanonood naantig sa kabaitan ng hurado. Habang si Camille, kitang-kita sa malaking screen ng mag-amang magkayakap at dinig niya rin ang usapan ng dalawa kaya maging siya ay naiiyak na rin. Kahit ganoon ang naging eksena sa stage, first place pa rin si Kaizan. Matapos i-announce ang nanalo, wala nang choice si Camille kundi samahan ng anak sa stage. Nagtagpo ang titig nila ni Stephen na kahit anong iwas niyang wag mapasulyap sa lalaki, tila magnet itong hinihila ang kanyang paningin. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ni Camille, tanging silang dalawa lamang ang nasa studio. Walang pakialam sa mga taong nasa paligid. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang yakap ng anak at nagpapasalamat sa kanya. Naputo lang titigan nila ni Stephen nang mabaling ang kanyang atensyon sa anak niya. Camille, mag-usap tayo. Pagkatapos ng programa, habang nasa loob ng van ang mga kasama, nagpaalam siyang magbabanyo muna. Nang may malalakas na bisig ang humila sa kanya, papasok sa loob ng cubicle. Stephen? Gulat niyang bulalas nang makilala kung sino ang may-ari ng bisig na iyon at napatingin sa ayos nilang dalawa. Halos yakap siya ng lalaki at dangkal lang ang pagitan ng mukha nila matapos siyang isiksik dito sa loob ng cubicle. Isang tanong, isang sagot, Camille. Anak ko ba si Kaizan? Mas lalong nanlaki ang kanya mga mata sa tanong na yun. Stephen, bitiwan mo ko. Anak ko lang si Kaizan. Kabado niyang sagot. May nginig ang boses. Hindi ako naniniwala sa'yo. Aalamin ko ang totoo. May banta ang nasasaktan nitong boses. Stephen, please. Hayaan mo na kami. Ayoko ng gulo.
Minsan ko nang ginawang lumayo sa'yo kaya sana pabayaan mo na kami. Alang-alang sa anak ko. Pakiusap ni Camille. Hindi kita maintindihan, Camille. Nagtataka si Stephen sa takot na nakabalatay sa mga mata ng babae. Hindi kita sasaktan, okay? Gusto ko lang malaman ng totoo. Alam mo bang hanggang ngayon mahal pa rin kita? Naakala ko sa loob ng 5 taon na wala ka na sa puso ko. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala talaga kayang mawala ka, Camille. I love you, Camille. Dama ni Camille ang masuyong paghaplos ni Stephen sa magkabilang pisngi niya. Mas lalo siyang hindi nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Ang pag-amin nito ng damdamin sa kanya na mahal pa siya ni Stephen. At ganun din naman ang nararamdaman niya. Tila nalusaw ang kanyang takot para sa ina nito. Nanatili siyang walang imik dahil hindi alam ang kanyang itutugon. Nagsusumigaw ang damdamin niya para kay Stephen. Ang katotohanang mahal pa rin niya ito. Camille, mahal mo pa ba ako? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nang hindi siya magsalita ay tanong nito sa kanya. Ngunit mas lalong hindi niya iyon magawang sagutin. Silent means yes. Ibig sabihin mahal mo pa ako. Yun ang totoo, Camille. Kalaunan, niyakap na siya ni Stephen. At pagkatapos, siniil siya ng maalab na halik sa labi. Malalim na ang gabi, hindi pa rin makatulog si Camille. Bago sila naghiwalay kanina ni Stephen, wala siyang inamin kahit na ang kanyang damdamin. Ngunit natitiyak niyang aalamin nito ang tungkol kay Kaizan. Madaling araw na ata nang makaidlip siya, marahil dahil na rin sa pagod. Naalimpungatan siya nang marinig ang matinis na sigaw ni Kaizan sa labas at tawa ng pamilyar na boses. Kaya't napabangon siya at dali-daling sumilip sa pinto ng kanyang kwarto. Tinanghali na siya ng gising dahil madaling araw na nga siyang nakaidlip. Natataranta siyang hindi malaman ang unang gagawin pagkakita kay Stephen na siyang naroon. Kasalukuyang karga ng lalaki ang kanilang anak habang ang kanyang ina nakangiti pang nakamasid lang sa dalawa. Paano nalaman ni Stephen ang address nila? Kabado siyang nagmamadaling hinablot ang malinis na towel at agad pumasok sa banyo't naligo. Hindi naman siya makalabas ng basta-basta dahil nakasuot siya ng pantulog. Paglabas niya ng banyo, napatda siya nang makita sina Kaizan at Stephen sa loob mismo ng kanyang silid. Mama, nandito na po ang papa ko. Ipapasyal niya tayo. Kakain daw po tayo sa Jollibee. Di ba masaya yon? Ang sigla ng boses ni Kaizan at ang tamis ng ngiti sa labi. Mahigpit niyang nahawakan ang suot na roba dahil wala pa siyang pang-ilalim. Anak, di ba may practice pa tayo? Sasabak ka pa sa final. Pupunta tayo kay ninang mo ngayon. Kausap niya sa anak para lang makaiwas kay Stephen. Camille, wag mong i-pressure ang bata. Saturday pang final. Kailangan niyang magpahinga. Singit ni Stephen. Nag-iwas naman siya ng tingin. Si Kaiza naman, napangiti sa pagtatanggol ng ama. Nagyabang pa itong ginawaran ng malamyos na kanta ang ama na sinabayan naman ni Stephen. Tuloy ay parang hinahaplos ang puso niya sa naririnig mula sa kanyang mag-ama. Tumutulo ang luha niya kahit anong pigil at sinasabing hindi kayang ipagkait sa kanyang anak na makasama ang anak nito. Matapos kumanta ang dalawa, sabay pang pinalakpakan ng kanilang mga sarili at nagyakap. Galing ng baby ko. Simula ngayon, si Papa na ang magtuturo sa'yo para sa final. Give me 5, sabi ni Stephen na iniamba ang kamay. Nakipag-apir naman ang kanyang anak. Sa mga mata nito, nakaplastar ang kaligayahan ngayon niya lamang nakita kay Kaizan. Ipagkakait niya pa ba yun? Pagkatapos, pinalabas nito ang kanilang anak dahil may pag-uusapan pa daw sila. Mabilis namang tumalikod si Kaizan. Naiwan silang dalawa ni Stephen na nakatitig sa isa't isa. Matagal ang naging hakbang nito palapit sa kanya. At bawat hakbang ni Stephen, nagbibigay ng kaba sa kanya. Napaigtad pa siya ng hawakan na magkabila niyang balikat. Sinabi na sa akin ni na inay at itay ang totoo, kaya hindi mo na kailangan pong magsinungaling sa akin, Camille. Malinaw ang naging paliwanag nila sa akin. Wala kang naging karelasyon, kaya alam kong anak ko si Kaizan. At yung lalaking nakasama mo sa hotel, kasalukuyan ko nang pinahanap. Ngayon kung patuloy ka pa ring magsisinungaling sa akin, kukunin ko ang karapatan ko kay Kaizan. Madiin ang bawat katagang binibitiwan ni Stephen at unti-unti siyang nagkakaroon ng takot. Nababanaag niya ang galit sa mata nito. Stephen, wala kang alam kung bakit ko itinago sa iyo ang lahat tungkol kay Kaizan. Pwes sabihin mo, Camille, dahil naguguluhan ako.
Anong kasalanang nagawa ko sa'yo para saktan ako? Wala akong ibang minahal ng ganito kundi ikaw lang. Buong buhay ko, naging tapat ako sa'yo. Lahat ng pangarap ko noon hindi lang para sa akin, kundi para sa future natin. Galit na may panunumbat ang boses ni Stephen. Bagaman mahina ang boses, dama niya sa bawat kataga nito ang sakit. Naumid siya. Gusto na lamang niyang kainin ng lupa sa pagkakataong yun. Dama niyang naghahabulan ng kanyang mga luha. Hindi niya napaghandaan na magtatagpo pang muli ang landas nila ni Stephen. I'm sorry. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin na iwan ka. Pero Stephen, sa pagbabalik mo natatakot ako. Natatakot saan, Camille? Sabihin mo sa akin. Pero pag-iyak lamang ang kanyang naging tugon. Hapon, pauwi na si Kaizan nang may lalaking lumapit sa gwardya upang sunduin ang bata. Nagpakilala itong kaibigan ni Stephen, kaya naman sumama kaagad ang bata sa hindi kilalang lalaki. Pero walang kamalay-malay na utos iyon ni Doña Laurencia. Nasaan po ang papa ko? Masayang tanong ni Kaizan sa lalaking kasama. Nasa bahay, naantay ka. Tugon naman ng lalaking inutusan ni Doña Laurencia. Nagningning naman sa tuwa ang mga mata ni Kaizan. Namiss bigla nito ang kanyang papa. Talaga po? Salamat po kuya. Magalang na tugon ng 4 na taong bata. Masunurin itong sumakay sa kotse at dinala sa lugar kung saan nag-aantay si Doña Laurencia. Pagpasok nila sa isang bodega, nagulat si Kaizan na wala doon ang kanyang ama. Bagkus ang naroon ay isang matandang babae. Nakaupo ito sa isang silya at matamang nakamasid sa bata. Hello po Lola, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Bati agad ni Kaizan sa matanda. Naisip nito na baka inaiyon ng papa niya, kaya lola niya ito. Napataas naman ang kilay ni Doña Laurencia pagkakita sa batang cute na talagang hawig na hawig ni Stephen. Hindi maikakailang dugong Villaser ang nananalaytay sa ugat nito. Mas lalong napataas ang kilay niya nang lumapit ito sa kanya at nag-bless. Ang ganda niyo po kahit may edad na po kayo Lola. Tila pambobola nito sa kanya. Napatingin sa donyang lalaking kumidnap sa bata. Doña Laurencia, nakidnap ko na po ang bata. Ano na pong susunod na gagawin? Sinulyapan nito ng donya. Isunod mo ang kanyang ina. Makakaalis ka na. Utos ng donya. Agad tumalima ang lalaki. Si Kaizan naman umupo sa bakanting silya na nasa tapat ng donya at tinanggal sa likuran ng backpack. Para hindi mainip sa paghihintay sa kanyang ama, kumuha ito ng papel at lapis tsaka gumuhit ng larawan. Si Doña Laurencia naman matamang nakatingin sa bata. Bakit ganoon kanina? Nang wala pa ito'y naghahari ang galit niya sa paslit na anak ni Stephen. Pero ngayon, tila naaaliw siya pagkakita sa kanyang apo. Tama, apo niya ang batang cute na to. Dahil totoo namang anak ni Stephen ang bata. Hindi iyon maikakaila sa muka. Na curious pa siya sa iginuguhit nito. Madalas kasi itong sumusulyap sa kanya. At naaaliw siyang isiping iginuguhit siya nito. Marahan siyang tumikhim. Anong pangalan mo? Ngumiti ito't nag-angat ng paningin. Kaizan po Lola. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Balik na tanong sa kanya. Muling napataas ang kilay ni Doña Laurencia. Wala pang kahit na sinong batang naglakas ng loob na tanungin ang kanyang pangalan. Laurencia. Doña Laurencia ang tawag sa akin. At ewan kung bakit nagawa niya ring magpakilala. Okay po, pero Lola po yung itatawag ko sa'yo. Kumurap ang mga mata nito at bumaba sa kinauupuan bago siya nilapitan, bit-bit ang kapirasong papel. Tsaka may regalo po ako sa inyo, pero pikit niyo po yung mata niyo. Utos nito sa kanya nang tuluyang lumapit. Aba't inuutusan pa ako. Ang lakas ng loob. Bulong ng kanyang isipan. Pero hindi naman niya nagawang magreklamo. Bagkus, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naririnig niya itong humahagik-gik, kaya bahagyang napapakunot ang kanyang noo. Open your eyes, Lola. Utos na muli sa kanya kalaunan. Nang idilat ang kanyang mga mata, nakita niyang nasa papel ang kanyang ayos. Namamangha siyang tumingin sa bata. Iginuhit siya nitong may suot na salamin at naka-headband ng butterfly. Bahagya siyang natawa. Ito ang regalo mo sa akin? Opo, para maalala niyo po yung first meet po natin. Pagkasabi, niyakap siya nito. Napaka-inosente ng batang ito.
na walang kaalam-alam sa kanyang plano. Ang balak niya ipakiti lang sarili niyang apo. Paano niya nagawa to sa mapagmahal na bata? Hindi ka ba galit sa akin, Kaizan, kahit bad si Lola? Tanong ni Doña Laurencia na parang maiiyak na. Hindi ka po bad, Lola, para sa akin. Teka, may kanta po ako para sa inyo. Ang kanta na ito, inawit ko po sa The Kids Show para makilala po ang papa ko. At nagkatotoo, kaya po super happy ako kasi nakilala ko din po kayo. Pagkasabi nito ni Kaizan, kinanta ng bata ang The Father's Heart. Ang malamyos nitong tinig, tila ba nagpaantig sa puso ng Donya. Dito'y napaiyak ito at pinagsisihan ng kanyang ginawa noon kay Camille at ang planong pagpatay sana sa kanyang apo. Bigla na lang itong niyakap ni Doña Laurencia na humihingi ng tawad na ikinatigil naman sa pagkanta ni Kaizan at nagtatakang napatingin sa kanyang abuela. Samantala, nakabang naman ang dalawang lalaki sa pinagtatrabahuhan ni Camille at inaabangan ng paglabas nito upang kidnapin dahil sa nag-aantay na si Donya. Pasado 5:00, nag-prepared na rin sa paglabas ng opisina si Camille nang tumawag si Stephen. Natigilan siya habang nakatingin sa nagre-ring na cellphone. Nagdadalawang isip kung sasagutin yun or hindi. Saglit na umiksena sa kanyang isipan ang halik na pinagsaluhan nila ni Stephen ng nagdaang gabi na nagpapatunay na talagang mahal niya pa rin ang ama ng kanyang anak pagkalipas ng 5 taon. Pero nanatiling tikom ang kanyang bibig tungkol sa ginawang kasamaan ng ina nito. Stephen, bakit? Bungad niya. Sa huli ay hindi pa rin natiis ang lalaki. I miss you, love. Sabi nito at damang-dama niya iyon sa boses ng lalaki. Gusto niyang sabihing miss ito dahil yun ang totoo. Pero nagpapigil siya ng damdamin. Inaalipin na naman siya ng takot. Stephen, pauwi na ako. Medyo busy. Dadaanan kita sa office. Then mamamasyal tayo bago umuwi. Salo ka agad nito bago pa man matapos ang kanyang sasabihin. Tipong hindi siya pwedeng tanggihan. Nasa school pa si Kaizan. Dadaanan ko siya. Hapon ang schedule niya ngayon sa klase. Mabilis niyang tugon. No problem. Susunduin ko muna ang anak natin. And then dadaanan kita. Bye. I love you, Camille. Stephen, sabi ko mahal kita. Wala bang I love you dyan kahit isa lang? Bago ko patayin ang linya. Isa pa pala, sa kondo kayo matutulog mamaya ng anak ko, okay? Ano? Teka, wala sa usapan natin yan, Stephen. Sinabi ko lang, pero hindi nangangahulugan na kailangan ko ng opinyon mo. Much better mag-I love you ka na lang dahil on the way na ako sa school. Napairap siya sa hangin kahit na ang totoo, nakikiliti ang kanyang pakiramdam. Ganito kasi noon sa kanya si Stephen. Super sweet, caring. Ito yung tipong wala ka nang hahanapin. Napabuntong hininga na lamang si Camille. Wala na siyang magagawa sa pagbabalik ni Stephen sa buhay nilang mag-ina, kundi ang tanggapin itong muli. Matapos mag-retouch, sukbit ang bag na tinungo ang elevator. Tutuloy na siya sa bahay at doon na lang sila magkikita. Pagpasok sa elevator, nanlaki ang kanya mga mata nang makilala ang lalaking nakasabay. Ikaw? Bulalas niya na pinanginigan ng laman dahil ang lalaking ito'y walang iba kundi ang kumidnap sa kanya noon at nagdala sa hotel. Tandang-tanda niya pa ito kahit 5 taon nang nakalipas. Ito rin ang naging rason upang magkahiwalay sila ni Stephen. Anong kailangan mo sa akin? Takot at pangambang naramdaman bigla ni Camille at napaatras. Mabilis siya nitong hinila papasok habang wala pang ibang tao upang sumara ang elevator. Sa ginawa nito, lalo siyang kinabahan at baka ano pang gawin sa kanya. Kalma, wala akong gagawing masama sa'yo, kundi nais kitang balaan. Kung noon, inutusan ako ni Doña Laurencia na siraan kayo ng anak niyang si Stephen. Ngayon naman, inutusan niya ako para ipapatay kayong dalawa ng anak mo. Pero dahil hindi ako pumayag sa gusto niya, at alam ko ang baho niya, ipapapatay niya rin ako. Mabuti na lang at hindi ko pa oras, kaya nakaligtas ako sa mga inutusan niya. Nakita mo to? Itinuro nito ang hiwa sa braso matapos tanggalin ng benda. Habang nagsasalita ang lalaki, masigit siyang natakot para sa kanyang anak. Ganoon kasama ang ina ni Stephen. Pati ang anak niya, ipapapatay nito. Anong gagawin ko? Naguguluhan niyang tanong sa lalaki. Wala akong ibang dapat gawin kundi sabihin ang totoo kay Stephen. Matutulungan ka niya. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa'yo nun. Pangako,
Titistigo ko sa kasamaan ni Doña Laurencia. Pagbukas ng elevator, mabilis siya nitong hinila sa kamay, patungo sa likod, at hindi nga raw siya pwedeng dumaan sa harapan dahil may mga nakaabang raw na kidnappers. At napatunayan niyang nagsasabi ang lalaki ng totoo matapos iyong ipakita sa kanya. Madali niyang tinawagan si Stephen upang kamustahin kung nasa school na ba ito dahil bigla siyang nag-alala sa kanyang anak. Pero walang sagot sa kanyang tawag. Hindi siya mapakali na ibinalik ang kanyang cellphone sa bag. Binalingan ng lalaking tumulong sa kanya. Maraming salamat pero aalis na ako. Kailangan kong puntahan ng anak ko. Pagpapaalam niya sa lalaki. Mag-iingat ka. Ako nang bahala sa mga lalaking nais kumidnap sa'yo. Basta patawarin mo ko sa nagawa ko. Tumango lang siya, tsaka tumalikod na't nagpara ng taxi. Nagpahatid na siya sa school upang alamin kung naroon pa ba ang anak niya. Habang si Stephen naman, nakikipagtalo sa gwardya dahil nga may sumundo raw sa kanyang anak na si Kaizan at nagpakilalang kaibigan niya rin. Tinawagan kaagad niya si Cedric, subalit sinabi ng kaibigan na imposible dahil wala naman siyang iniutos. Ilang saglit pa, dumating na si Camille at napaiyak nang malamang wala ang anak at napatunayang may kumidnap nga dito. Totoo ang sinabi ng lalaki kanina. At nasisiguro niyang si Doña Laurencia ang may kagagawan. Takot na takot siya nang sabihin iyon kay Stephen. Anong sinasabi mong si Mami ang nag-utos na sunduin si Kaizan? Nasa loob na sila ng kotse ni Stephen habang siya'y pilit na pinapakalma nito sa pag-iyak. Hindi na siya nag-alangan pang sabihin kay Stephen ang totoo kung bakit kinailangan niya itong iwan noon dahil sa kasamaang ginawa sa kanya ng ina nito. Habang si Stephen hindi makapaniwala. Wait. Pinagbibintangan mo si Mami na nagpa-kidnap kay Kaizan? At sinasabi mong siya ang nag-set up sa'yo sa hotel? Pag-uulit nitong tila, ikinabingi ni Stephen. Umiiyak siyang tumango-tango. At maliban doon, siya ang nag-utos sa mga taga-bangko na ilitin ang bahay namin. Kaya nagtitiis kami ngayon sa maliit na apartment. At kaya takot na takot ako sa pagbabalik mo dahil alam kong mangyayari to, Stephen. Baka ano nang ginagawa ng ina mo sa anak ko. Nanatiling yakap naman ito ni Stephen. Huwag kang mag-alala, Camille. Oras na may masamang ginawa ang ina ko sa anak natin, hindi ko siya mapapatawad. Pagkasabi noon, mabilis na pinaharurot ni Stephen ang kotse pauwi ng mansyon. Magtutuo sila ng kanyang ina. Samantala, dinala naman ni Doña Laurencia ang apo sa mansyon. Pinabilhan sa mga katulong ng damit, ipinaghanda ng masarap na pagkain, at ngayon, kasalukuyang nasa hapag ang maglola. Wow! Ang sarap po nito, Lola. Para sa akin po ba lahat to? Hindi makapaniwala si Kaizan na nakatingin sa masasarap na pagkaing nakahain sa ibabaw ng mesa. Oo naman na po. Para sa'yo lahat yan. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Kaizan at nagningning ang mga mata. Pag di ko po naubos, pwede ko po bang dalhin ito sa amin? Ipapasalubong ko lang po kay Mama, kay Lolo at kay Lola ko. Pero kumain din po kayo, Lola. Heto po para po sa inyo. Kumuha ito ng pagkain at pinaglagyan ang abuela sa katapat nitong plato. Hindi naman iyon inaasahan ng matanda. Tuloy ay napangiti si Doña Laurencia. Nagkatinginan naman ang maid na naroon at nagpalitan ng ngiti. Natutuwa ang mga ito sa cute na bata. Nagsimula ng kumain ng dalawa nang muling magsalita ang Donya. Apo, pagkatapos mong kumain, ipahahatid kita para hindi na mag-alala ang mami mo. Isa pa, nakagawa ako ng kasalanan sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad. Madamdaming saad ni Doña Laurencia. Sinulyapan ito ni Kaizan. Mabait po ang mama ko, Lola. Hindi po siya marunong magalit. Kaya kahit ano po yung kasalanan niyo sa kanya, alam ko po na mapapatawad niya kayo. Huwag niyo na po yun alalahanin. Kumain na po kayo. Sabi ni Kaizan sa abuela na ikinangiti ng matanda. Pero sa puso niya, alam niyang hindi siya ganoon kadaling mapapatawad ni Camille sa laki ng kanyang nagawang kasalanan. Pero dahil kay Kaizan, gusto niyang humingi ng tawad. Nais pa niyang makasama ang kanyang apo habang nabubuhay. Saktong dumating naman sina Camille at Stephen sa mga oras na iyon. Ma'am! Sa pintuan pa lang, galit nang sumisigaw si Stephen. Kasunod si Camille na malalaki din ng hakbang, papasok sa kabahayan. Napatda pa ang dalawa pagkakitang masayang nag-uusap ang maglola. Nakahinga naman ng maluwag si Camille na agad kinarga si Kaizan at inilayo sa masamang matanda.
Nagulat pa si Kaizan sa kilos ng dalawa. Papa! Pero na-surprise naman ng bata pagkakita sa kanyang ama. Agad itong yumakap sa lalaki. Anak, di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalapit sa taong hindi mo kilala? Bakit sumama ka sa kidnappers? Naiiyak si Camille na niyakap ang anak na hawak na ngayon ni Stephen. Napatango naman si Doña Laurencia. Mama, hindi po ako kinidnap. Pinasundo po ako ni Lola dahil gusto niya po akong makita. Ipinagluto po nila ako at binilhan ng damit. Nakangiting sabi ni Kaizan at itinuro ang dalawang katulong na nag-aasikaso sa bata. Hinaplos naman ni Camille ang inosente niyang anak. Inutos ni Stephen sa katulong na dalhin muna sa garden si Kaizan dahil may importante silang pag-uusapan. Tumalima naman kaagad ang maid nang masigurong nasa labas na si Kaizan, tsaka nito hinarap ang kanyang ina. Mama, paano niyo nagawa to kay Camille? Alam ko na ang lahat. Kayo ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. At kayo din ang rason kung bakit sila pinaalis sa bahay. Ang sama ninyo, kinamumuhian ko kayo. Pati ang anak namin gusto niyong ipapatay. Bakit niyo nagawa sa akin to? Galit na galit si Stephen at hindi mapigilan ng sumigaw. Malungkot itong tinitigan ni Doña Laurencia. Maging si Camille ay sinulyapan nito. Naiiyak na biglang lumuhod sa harapan ng dalawa. Oo anak, Stephen. Naging masama ako at nakahandang tanggapin ang kaparusahan mo. Camille, patawarin mo ko. Totoong pinagtangkaan ko kayong mag-ina ng masama. Pero nagising ako sa katotohanan pagkakita ko kay Kaiza na aking apo. Hindi ko maintindihan, pero nabago lahat ang masasama kong plano. Stephen anak, patawad sa inyong dalawa. At humagulgol si Doña Laurencia na puno ng pagsisisi. Hindi naman inaasahan ni Camille na hihingi ng tawad ang masamang Donya. Doña Laurencia, hindi ko po kayo mapapatawad hanggat hindi na ibabalik ang bahay na pinaghirapan ng aking ama. Matigas na sabi ni Camille sa Donya. Wala siyang pakialam kung umiiyak ito at nakaluhod sa harap niya. Dahil walang kasing sama ang ginawa nito sa kanila. Pinaghirapan ng kanyang ama sa tagal ng panahong nanunungkulan ito ang bahay na iyon. At hindi siya papayag na tuluyan itong mawala. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko yun sa inyo ng fully paid. Mapatawad mo lang ako, Camille. Kahit ano, gusto ko lang makasama ang apo kong si Kaizan. Tahimik lang si Stephen na nakatingin sa ina. Pero halatang galit na galit ito sa ginawa nito sa kanyang nobya. Maya-maya, nagtatakbo si Kaizan papasok sa loob ng bahay na umiiyak. Agad nilapitan ng nakaluhod na abuela. Nakita marahil nito ang ginawa ng matanda at hindi na nakatiis pa. Lola, bakit po kayo nakaluhod? Tumayo po kayo dyan, sasakit po ang tuhod ninyo. Inalalayan pa ito ni Kaizan awang-awa. Anak, lumayo ka sa kanya. Kinuha agad ni Camille ang anak na si Kaizan. Mama, wala pong kasalanan si Lola. Wala siyang ginawang masama sa akin. Pagtatanggol nito sa abuela, na nilapitan pa ang ama. Sinabing maawa ito sa Lola. Patuloy na nakaluhod si Doña Laurencia, pero sa kabila nito, hindi nagawang magpatawad ni Camille. Bagkus ay sinabi niyang pagbabayaran nito ang ginawa sa kanya noon, bago tumalikod tangay ang anak niya. Papa, Mama, maawa po kayo kay Lola, hindi po siya bad. Paulit-ulit na sabi ni Kaizan, pero nauunawaan niya ito dahil wala pang muwang ang bata. Hindi pa nito alam ang nangyayari sa paligid. Ihahatid sana siya ni Stephen, pero sinabi niyang magtataksi na lamang at asikasuhin na muna nito ang walang kasing sama nitong ina. Wala siyang pakialam kahit itakwil pa ni Stephen ang matanda, pero hindi siya papayag na makalapit pang muli ito kay Kaizan. Ang kanyang anak naman, tipong nagtatampo sa kanya na tumuloy sa kwarto pagdating. Gabi na iyon, kaya nag-aalala na rin ang kanyang ina na sumalubong sa kanila. Gulat na gulat ito nang ikwento niya ang nangyari sa araw na iyon. Matagal na panahon bago binigyan ng pagkakataon ni Camille ang Donya sa hinihingi nitong kapatawaran. Katunayan pagkatapos nitong lumuhod sa kanilang harapan, inatake ito ng alta presyon at isinugod sa hospital. Naratay ng mahigit 8 buwan at walang ibang hiniling ang Donya kundi ang kapatawaran nilang dalawa ni Stephen. Dahil natiis din ito ng sariling anak, gayunman si Stephen ang nag-provide ng personal nurse nito sa mansyon at sa lahat ng pangangailangan. 1 buwan lang ang lumipas matapos nilang mag-usap noon ng Donya
ay naibalik na ang kanilang bahay at lupa. Katulad ng ipinangako ng ginang, fully paid na ngayon pero hindi pa rin naging sapat kay Camille para magpatawad. Kung gaano kabilis na patawad ng parents niya si Doña Laurencia, ay siyang tigas ng puso ni Camille. Hindi biro ang takot na ibinigay nito sa kanya noon. Kahit pa nga nakiusap na ang kanyang ina na patawarin ng Doña, alang-alang kay Stephen at Kaizan, naging matigas siya. Pinagbibigyan naman niyang makita nito si Kaizan pero hindi siya nakikipagplastikan. Minsan pa nga, dinadalaw ito ng kanyang ina sa mansyon dahil bukod sa katulong, wala namang ibang kasama ang Doña. Ikinasal silang dalawa ni Stephen na hindi niya hinayaang makadalo ang matanda. Ayaw niya itong makita sa araw ng kanilang kasal ni Stephen dahil pagkamuhi pa rin ang nararamdaman niya dito. Kapag nakikita niya ito kahit nakaratay na sa kama, palagi niyang naaalala noon kung paano siya inalipusta at kung paano naghirap ang kanyang pamilya. Nawalan ng trabaho ang kanyang ama, kaya naglabandera ang kanyang ina. Higit sa pinakamasakit noong nagdadalang tao siya, walang Stephen sa kanyang tabi. 5 taon na sa puso niya ang takot, kaya 5 taon din siyang hindi magpapatawad. Kasalukuyan na silang magkakasama ngayon bilang mag-asawa ni Stephen at katuwang nilang inaalagaan ang kanilang nag-iisa pa lang namang anak. Huminto na siya sa pagtatrabaho para mapagtuunan ng atensyon si Kaizan at samahan sa lahat ng audition nito. Talagang pangarap ng kanyang anak maging sikat na singer. Kaya naman, susuportahan nila ito ni Stephen. Hindi lamang 3 beses naging winner ang kanyang anak sa telebisyon. Kaya ngayon pa lang, kinikilala na itong Little Star of the Year. Na-interview na rin ito kung naisundan ng apak ng ama. May commercial na rin ginawa si Kaizen. Dito kumukuha ng lakas si Doña Laurencia. Masaya nitong pinanonood ang cute na apo. At dahil busy ito at hindi siya nadadalaw sa mansyon, nagkakasya na lamang siyang panoorin ng bata na ikinatutuwa sa tuwing kakanta ito at i-dedicate ang napiling song sa kanya. Ramdam ni Doña Laurencia ang pagmamahal ng nag-iisang apo. Kung maibabalik lang sana ang lahat, hindi niya hahayaang saktan si Camille. Sa bagay, walang nauunang pagsisisi, kundi palaging nasa huli. "Kamusta ka na, balae?" Tanong ng babae nang bumukas ang pinto. Si Esther iyon na ina ni Camille at may dalang prutas. "Hi, Lola!" Sa likuran nito, iniluwa ang kanyang apo. Biglang sumigla ang Doña at napaupo sa kama. "Apo, ikaw ba talaga yan?" Naiyak bigla si Doña Laurencia. Ilang buwan na rin kasi ang lumipas nang huli siyang dalawin ito kasama ni Stephen. Dito niya nalaman na hindi pa pala siya napapatawad ni Camille, na hindi ito sumilip sa hospital nung siya ay na-confine at nauunawaan naman niya ito. "Apo ko, na-miss ka ni Lola. Palagi kitang napapanood sa TV at proud na proud ako sa'yo." Mahigpit itong yumakap sa na-miss na apo. "Na-miss din po kita, Lola." May ngiti sa labi ni Kaizan nang tumingin ito sa abuela. Hinaplos naman ito ni Doña. "Alam niyo po ba, yung last na sinalihan kong show, winner po ako. Kasama ko si Papa at Mama. Sayang wala po kayo doon." Nakangusong sabi naman ni Kaizan. "Kasi mahina pa si Lola. Hindi pa ako makapaglakad eh. Kaizan na po, mahal ka ni Lola ha. Kahit hindi ko nakakasama, napapanood naman kita sa telebisyon." Muli na naman itong niyakap ng abuela. Si Esther naman, nakaupo lang sa gilid ng kama. Matapos ang matagal na pag-uusap ng maglola, nagpaalam si Kaizan na makikipaglaro kay Owen sa baba. Kaklose kasi ito ni Kaizan na siyang palaging sumusundo sa bata kapag nais makita ang Donya. At hindi naman iyon ipinagdadamot sa kanya ni Camille. Wala naman kasing alam ang bata sa nakaraan, kaya mahal na mahal nito ang akalang mabait na abuela. "Balae, pasensya ka na sa anak ko ha. Matigas talaga ang puso. Pasasaan ba't mapapatawad ka rin niya? Dinalhan nga pala kita ng prutas. Ipagbabalat na kita." Wika ni Esther. "Salamat, balae. Umaasa ako na sana, bago man lang ako mawala sa mundo, mapatawad ako ni Camille. Wala naman akong ibang mahihiling. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala tayo habang buhay malakas at masaya. Walang magagawa ang pera kapag talagang gusto na tayong kunin." Tumutulo ang luha ni Doña Laurencia. "Naku naman, kabata mo pa, balae. Alam mo, wag mo nang isipin pa yan. Magpagaling ka, magpalakas. Narinig mo ba ang sinabi ni Kaizan?
Gusto niyang mapanood mo siyang mag-perform, kaya naman dapat pagbalik namin ay nakatayo ka na. Naiiyak itong hinawakan ng palad ni Esther. Kumapit naman ang huli sa palad ng Donya at hinaplos iyon na tila ba magkaibigang tunay ang dalawa. Salamat. Napakabuti mo sa akin. Kahit na may ginawa akong masama sa pamilya mo, Esther. Pareho na tayong matanda. Ayoko naman yung paggising ko sa umaga. May galit pa rin ako sa tao. Para sa tunay na ikaliligaya, kailangan nating magpatawad. Yun ang palagi kong sinasabi kay Camille. Kaya sa palagay ko, ay malapit ka na niyang mapatawad. Nauwi tuloy sa pagyakap ang dalawa habang nagpapasalamat ng labi si Doña Laurencia. Lumipas pa ang 2 taon. Sa awa ng Diyos, naging maayos na rin ang katawan ng Donya. Nakakatayo ng muli sa kama. Nakakapamasyal na kasama si Kaizan at nakakapanood na rin ng show nito. Sa araw na yon, abala ang mag-asawa sa paghahanda dahil sosorpresahin nila ang matanda dahil kaarawan nito iyon. Oo, napatawad na ni Camille ang biyanan dahil na rin sa kabaitan nitong ipinakita. Hindi lang sa kanyang anak, kundi na rin pati sa kanyang mga magulang. Ipinamana nito ang kayamanan sa kanyang 2 anak at makukuha ng mga ito yun pagsapit ng 18 taong gulang ni Kaizan at Zyren. Ang kanilang bunso na ngayon ay 1-year-old pa lamang. Katunayan, hindi lang sa kanya humingi ng tawad si Doña Laurencia, kundi pati na rin kay Carlo na inutusan nito para iset up siya sa hotel. Pinagawa nito iyon ng maayos na bahay. Binigyan ng magandang edukasyon ng kapatid ni Carlo at ang binata naman binigyan ng trabaho ni Donya sa kumpanya. At ngayon, maganda na ang buhay ng lalaking dati na isa ring ipakitil ng Donya. Napatawad na rin ito ni Carlo, kaya nga malaya ng nakakadalawang pamilya nito sa mansyon at sa kaarawan ng Donya, invited lahat ng malalapit nitong kaibigan na dati naging kaaway dahil na rin sa kasamaan nito. Mama, I'm ready! Sigaw ng panganay nilang anak na si Kaizan na nasa kotse na. Tila ba inip na inip. Okay, tugon naman ni Stephen. Palabas na rin sila. Karga ng asawa niya si Zyren. Siya naman, dala ang gamit ni Baby at Kaizan dahil sa mansyon sila magpapalipas ng magdamag. Kasunod nila si Yaya na siyang may dala sa mga pasalubong nila para sa matanda. Bes, nasan kayo? Papunta na kami ni Carlo sa mansyon. Sinundo niya ako. Kita-kits na lang tayo doon. Chat ni Penelope. Nireplyan niya lang ito ng okay. Sa pagkakaalam niya, boyfriend nito si Carlo. Nagkakilala ang dalawa noong nagsimula itong magtrabaho kay Doña Laurencia. Mukhang nagkapalagayan ng loob lalo't nalaman ni Carlo na best friend niya ito. Isa pa, crush na ito ni Penelope noong una pa lang nitong nakita ang binata. Let's go! Wika ni Stephen na inilipat sa kanyang anak. Nginitian pa siya't ginawaran ng halik. Ang kanyang ina't ama nauna na kanina sa mansyon at tumulong sa pag-aayos. Hindi naman inaasahan ni Doña Laurencia na habang sinisimula ng kanyang kaarawan ay darating ang buong pamilya nina Stephen at Camille. Buong akala niya, mananatili siyang kamumuhian ng mga ito hanggang sa kanyang pagpanaw. Stephen anak, namamalisbis bigla ang kanyang mga luha. I love you ma'am, happy birthday. Yun lang ang sinabi ni Stephen na emosyonal bago nilapitan ng ina at niyakap ng mahigpit. Ang magpipitong taon na si Kaiza naman ay napapalakpak sa eksenang yun. Dahil sa matagal na panahon, hindi nito inaasahan na magiging okay ang ama at ang kanyang lola. Dahil nakikita naman ng bata na hindi nag-uusap ang dalawa. Ang iyak ng Donya ay mas lalo pang lumakas nang si Camille naman ang lumapit sa kanya at yakapin siya nito. Kahit ang mga naroon, naging emosyonal na rin sa tagpong yun. Isang napakasayang pagkakataon na hindi inaasahan ng lahat. Camille, thank you so much, Iha. Sabi ng Donya habang nakayakap at umaalog ang balikat sa pag-iyak. Mami, sorry kasi natagalan bago ko kayo napatawad. And thank you kasi hindi kayo sumuko na humingi ng tawad sa akin. Ngayon wala na po kung kahit na anong galit sa inyo. Alam kong mahal na mahal ninyo ang inyong mga apo. Pahayag ni Camille. Napapahid naman ng luha si Esther na nakatingin sa mga ito. Kahit ang ama ni Camille, naaantig ang damdamin. Pagkatapos ng iyakan, napalitan naman ng saya. Nag-alay ng sabay-sabay na awit para kay Doña Laurencia ang lahat ng taong naroon. Mahirap mang magpatawad para sa isang tao
nagawa pa rin natin dahil mas masarap mamuhay ng walang kahit na anumang sama ng loob at galit sa ating puso. Kaya ang nais sana ni Camille na 5 taon bago magpatawad sa Donya, naging 3 taon na lang dahil naramdaman nitong tunay ang paghingi ng tawad ni Doña Laurencia sa kanya at sa pamilya. Kaya naman simula noon, naging masaya na silang lahat. Ngayon ay kasama na nila si Doña Laurencia sa iisang bubong at hindi na ito malungkot. Kasama na nito ang mga apo at sila ni Stephen ay mas lalo pang minahal ang isa't isa.